Kumain at uminom po kayo ng mabuti. Doon po tayo. Napakaganda talaga ng bride. Salamat po. Medyo marami na ang nainom ko. Ayos lang iyan, dito tayo. Ate, dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan. Ihahatid na kita sa kwarto para makapagpahinga. Ate, magpahinga ka ng mabuti. Gusheng. Sino ang babaeng ito? Napakainit. Gusheng, magkakaanak na tayo sa wakas. Magandang araw po, kukunin ko lang po ang gamot. Sige po ma'am, sandali lang po. Ate? Anong sabi ng doktor? Sakit ba sa tiyan? O buntis ka na? Sabi ng doktor ay buntis ako. Maging tatay na si Gusheng. Aking mahal na ate, huwag kang magsaya agad. Isipin mo muna kung paano ka magpapaliwanag kay Pamilya Gu. Jiao Jiao, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Ang dinadala mo sa sinapupunan ay hindi kay Gusheng, anak iyan sa ibang lalaki. Jiao Jiao, huwag kang gumawa ng kuwento. Ako ang asawa ni Gusheng. Paanong hindi ito magiging kanya? Kung hindi kanya, kanino? Dapat sa'yo tinatanong kung sino at kaninong lalaki ka kumapit. Ito ang buhok ni Kuya Gusheng. Kung hindi ka naniniwala, kunin mo iyan at magpa-paternity test ka. Kung hindi ka pa rin maniniwala, tatawagin ko si Kuya Gusheng dito para malaman na ang totoo. Gagawin ko. Sigurado akong kay Gusheng ang batang ito. Imposible. Nung gabing iyon, malinaw na tayo ay... Pagkatapos nating magpakasal, ni hindi kita ginalaw. Isa ka talagang babaeng walang modo. Kakakasal lang natin, pero nakuha mo pang magtaksil. Hindi totoo iyan. Mag-divorce tayo. Ngayon din, dapat wala kang makuha kahit ano. Gusheng. Su Jiao Jiao. Bakit ka nandito? Sasabihin ko na ang totoo. Si Jiao Jiao ang palagi kong mahal. Pinagtulungan niyo akong lokohin? Bakit? Bakit? Siyempre, para iyon sa shares mo sa Su Group. Matagal na kayong may relasyon ng palihim? Kayong mga masamang tao? Ngayon, ang lahat dito ay sa amin na. Ikaw, kasama ang anak mo sa iba, lumayas ka. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Yung nangyari sa iyo nung gabing iyon, ako ang nag-ayos niyon. Lalaban ako sa inyo. Bakit nakatitig lang kayo? Dalian nyo at ang masamang babaeng ito ay palayasin nyo na. Umalis ka rito. Huwag mong dumiwa ng lupa ng pamilya Su. Su Jiao Jiao, Gusheng, humanda kayo sa akin. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Master Qin, maraming usap-usapan sa kumpanya ngayon. Ang kagustuhan po ng matanda ay magpakasal na kayo agad para matigil ang mga chismis. Nahanap mo na ba ang babaeng nagplano at nagbitag sa akin 5 taon na ang nakararaan? Wala pa po, Master Qin. Nung dumating po kami ng oras na yon, nalasing na kayo sa gamot at matagal nang nawala ang babae, sira ang CCTV at sobrang kakaunti ang mga ebidensya kaya hindi talaga matukoy ang pagkatao niya. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo, Kung hindi ko lang kailangan ng pakakasalan, bakit tila sa kanya lang ako laging nakatuon? Sabi nila, malupit at walang awa si Qin Jianyan. Kung hindi lang dahil kailangan ni Xiaobao ang 2 mahal na gamot, hinding-hindi ko tatanggapin ang trabahong ito. Mabuti na lang at maganda ang presyo na inalok ng pamilya Qin. Kapag nagamot ko si Qin Jianyan, maililigtas ko na ang sakit ni Xiaobao. Magandang araw po. Narito ako para mag-apply bilang personal na doktor. dito po tayo. Sige po.
Master Kin, narito po ang mag-a-apply. Magandang araw, Master Kin. Ako si Sumujin. Narito ako para sa inyong personal na doktor. Hindi ko kailangan ng personal na doktor. Pero kailangan ko po ang perang ito. Master Kin, pakiusap po, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Bigyan niyo po ako ng isang buwang trial, at kapag hindi ko nagampanan ang trabaho, kahit kailan ay pwede niyo akong paalisin. Saan ko nga ba nakita ang babaeng ito? Lumapit ka rito. Marami akong pera pero wala akong puwang para sa mga taong walang silbi. Kung hindi mo mapapagaling ang sakit ko, sisiguraduhin kong habang buhay kang mawawala rito sa Jiangcheng. Opo, Ipakita mo sa akin kung anong kaya mo. ano? Lason sa nerve sa buto. At ang lason ay pumasok na sa loob ng bone marrow, kumalat na ito sa buong katawan mo. Kung hindi mo ginamitan ng mga gamot para kontrolin ito, siguradong matagal ka nang wala. Nakasanayan na sa trabaho, bakit ko ba nasabi ang sanhi ng sakit sa harap mismo ni Qin Jianyan? Ang lahat ng sinasabi mo ay matagal ko nang alam. Kung iyan lang ang alam mong gawin, pinapayuhan kita na umalis na agad dito sa Jiangcheng. Kaya kong gamutin ang sakit na iyan. Master Qin, ngayong araw ay kailangan ko po kayong bigyan ng 3 turok ng acupuncture. Medyo sasakit po ito, kaya kailangan niyo pong magtiis. Sa tingin mo ba ay makakaramdam pa ako ng sakit? Sisimulan ko na po. May nararamdaman nga ako. Sumasakit ang mga binti ko. Umiinit ang binti ko. Anong gagawin mo? Bukod sa acupuncture, kailangan din isabay ang masahe at herbal bath para unti-unting mailabas ang mga lason sa katawan nyo. Ang 3 turok na ito ay simula pa lang. Araw-araw mula ngayon, kailangan nyo pong sumailalim sa gamutan. Nasaan ang young master? Nasa loob po ang young master. Tatawagin ko lang po siya. Master Kin, nandito po ang madam. Lumabas ka muna? Hinto. Sa tingin mo ba kung anong klaseng lugar ito? Basta-basta na lang kayong nagpapasok ng kahit sino sa kwarto ng young master? Ginang, siya po ay... Ako po ang personal na doktor ni Master Qin. Personal na doktor? Marami na akong nakitang mga babaeng kusa na lang nagpipresenta ng sarili nila. Akala nyo ba ang pintuan ng pamilya Qin ay para sa kung sino-sino lang na pwedeng pumasok? Bakit hindi nyo papalabasin ang babaeng iyan? Nang Qin, kakachikap ko lang kay Master Qin para sa kanyang check-up. May malaki pa ring posibilidad na gumaling ang kanyang mga binti. Nakakatawa. Sa loob ng 5 taon, hinanap na namin ang lahat ng mga kilalang doktor sa buong mundo. Kaya ang gusto mong sabihin, mas magaling ka pa sa mga kilalang doktor na iyon? Ginang Qin, nakakaaliw po kayo. Anong sinabi mo? Kararating ko lang ng bansa, kaya hindi ko alam ang sitwasyon ng pamilya ni Master Qin. Pero marami na akong naging pasyente, at ang kamag-anak na katulad nyo ay ngayon ko lang nakita. Sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi kayo ang tunay na ina ni Master Qin, hindi ba? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin? Wala akong ibang ibig sabihin. Kaya lang, nakakita na ako ng mga kamag-anak sa gipit na sitwasyon, na sa oras na malaman nilang ang pamilya nila ay may pag-asang gumaling. Kahit katiting na pag-asa lang iyon, hinding-hindi sila susuko. Hindi tulad nyo, na ang tanging iniisip ay paalisin ako. Hindi ba kayo natatakot na ang pinapaalis nyo ay ang tanging pag-asa ni Master Qin na makalakad muli? Sino ka ba sa akala mo?
Bakit ka naglalakas loob na kausapin ako ng ganyan? Ako ang kinuhang personal na doktor ni Master Kin. Kung mananatili man ako o aalis, siya lang ang makakapagdesisyon. Pasyente ko si Master Kin ngayon, kaya ako ang may ganap na responsibilidad sa kanya. Sumusobra ka na. Nagawa mo pa talagang sumagot. Tingnan natin kung hindi ka parusahan na bruha ka. Tigil! Ang mga tao ko ay walang karapatan na diktahan mo. Zanyan, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Ang mga katulad niya, isang babaeng walang pinagmulan, ay gusto lang lumapit sa iyo para makasal sa mayamang pamilya. Alam ko ang pagkakaiba ng tama at mali. Hindi ko na ba iyon makita? Lindong, ihatid mo na si Binibining Su sa kanyang silid. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Opo, Master Kin. Binibining Su. Sige. Zanyan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bata ka pa kasi at hindi mo pa alam ang mga diskarte ng mga babae sa labas. Para rin ito sa kapakanan mo. Huwag mo nang pakialaman ang mga desisyon ko. Hindi ka na rin pumupunta sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, di ba? Nag-aalala ang iyong ama, kaya pinapunta niya ako rito para kamustahin ka. Ngayong nakita mo na ako, pwede ka nang umalis. Janyan, magsasabi na ako ng totoo. Dati, napakahusay at bilis mong kumilos, ang mga paraan mo noon ay talaga namang kahanga-hanga. Pero dahil nahihirapan ka ng lumakad ngayon, marami na sa mga shareholder ang may reklamo. Ang ating Kin Group, nitong mga nakaraang taon, ay abala sa pagbili ng mga sangay sa ibang bansa na napakahalaga para sa kinabukasan ng pamilya Kin. Ngunit dahil nananatili ka sa posisyon ng presidente, maraming shareholders ngayon ang hindi sang-ayon. Natatakot silang magkaroon ng gulo na makakaapekto sa paglago ng ating mga sangay. Kaya kung maaari, para na lang sa kumpanya. At para sa iyong ama, bumaba ka muna sa pwesto, pwede ba? Kapag maayos na ang iyong mga binti, tsaka ka na lang bumalik. Kung talagang pinag-isipan niya yan ng mabuti, sabihin mo sa kanya na siya mismo ang makipag-usap sa akin. Dahil napag-isipan niya pala ang lahat ng mabuti, hayaan mong siya mismo ang makipag-usap sa akin. Tungkol sa mga usapin namin dito sa pamilya Kin, wala siyang karapatan bilang isang tagalabas na makialam dito. Kin Zanyan, kahit paano ay nakatatanda pa rin ako sa iyo. Iyan ba talaga ang paraan ng pagtrato mo at pakikipag-usap sa akin? Ang papasukin ka rito sa aking pamamahay ay ang tanging natitirang respeto ko para sa iyo. Kapag naulit pa ito ng isang beses, palalayasin na kita ng tuluyan. Ihatid na ang bisita sa labas. Ikaw talaga. Binibining Su, dito na po muna kayo manunuluyan sa kwartong ito. Maraming salamat po sa iyo, pero tawagin mo na lang akong Mujin. Hindi ko akalain na ang isang taong may mataas na katayuan tulad ni Kin Janyan, pati ang sarili niyang mga kamag-anak, ay magiging ganito rin pala ang trato sa kanya. Sa kabila ng pagkakaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan, pareho lang pala kami na laging nililinlang at pinaplano sa bawat hakbang. Hello, Yiyi. Mujin, kumusta ang nangyari? Naging maayos ba ang interview mo? Medyo maayos naman. Kaya lang, sa mga susunod na araw, malamang ay kailangan ko munang tumira dito. Kumusta si Xiaobao? Hindi ba siya nagbigay ng problema sa iyo? Hindi naman. Napakabait at napakasunurin ng inaanak ko, kaya huwag ka nang mag-alala. Sasamahan kita at gagawa tayo ng paraan ng magkasama. Mabuti naman kung ganoon. Salamat talaga sa iyo. Dahil mag-isa ka lang diyan, palagi kang mag-iingat. Sige. Sige na. Bye-bye. Sa napakaikling panahon na ito, saan kaya ako makakahanap ng ganoon kalaking pera? Baka kung sakaling maging mabuti ako sa paningin ni Kin Janyan at humiram ng kaunting pera. Hindi naman siguro ito magiging problema, di ba? Master Kin, kamusta ka? Ano ang nararamdaman mo? Master Kin, magtiis ka muna. Lalagyan kita ng karayom. Master Kin, magtiis ka muna. Master Kin, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo sa akin? Tumayo ka? Bumaba ka riyan?
Kumusta na? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Ako ba ang may gawa nito? Maliit na sugat lang iyan. Bakit ka pumasok dito? Noong sinuri kita kaninang hapon, sinabi ko na sa iyo na malala na ang lason sa katawan mo. Kaya tuwing sasapit ang masamang panahon na may hangin at ulan, tiyak na hindi mo makakayanan ang sakit. Nakita kong kumukulog sa labas, kaya naisip kong sigurado na inaatake ka ng sakit mo, kaya pumasok ako para tignan ka. Sapat na? Lumabas ka na. Hemp. Para sa Master Kin na iyon. Iba ang bayad sa panggabi kong serbisyo. Hindi ko lang alam kung mabibigyan mo ako ng mga 80 o $100,000 para sa aking emergency fee. Umalis ka. Mukhang ang paggamot mo sa akin ay dahil lang pala sa pera. Kung ganoon, madali lang yan. May isang babaeng nakatira ngayon sa bahay ni Janyan. Opo. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng iyon. Napakarami ng mga babae ang nagtatangkang mapalapit kay Zanyan, pero siya pa lang ang kauna-unahang babae na totoong nakatira na ngayon sa bahay ni Zanyan. Masusunod po. Naaalala kong sinabi ni Binibining Su noong kakarating niya pa lang. 1 buwan ang kaniyang trial period. Ilang araw ka pa lang dito, pero humihingi ka na agad ng $1,000,000? 1 taon mong sweldo? Ako. Kailangan ko lang talaga ito agad. Ang $1,000,000 ay kaya kong ibigay sa iyo. Ngunit, kapag hindi mo nagamot ang binti ko, alam mo ang mangyayari sa iyo. Pinapangako ko po sa inyo. Nagagamutin ko ang binti nyo. At kapag hindi ito nagamot, ibabalik ko ang $1,000,000 ng buo. Welcome po ang lahat sa pagsali sa Sihay Collection Auction. Sa auction na ito ay mayroong mga alahas, real estate, calligraphy, at mga gamot. Madam, siya po si Binibining Su? Pinalaya sa sariling bahay dahil sa pagtataksil. Wala pang 1 linggong kasama si Janyan, pero nangangahas ng pumunta sa ganitong lugar. Hindi biro ang bagong doktor na ito. Kung ang habol lang niya ay ang kayamanan ng ating pamilya Kin, paalisin niyo siya agad. Madam, hindi ko po kabisado ang pagkatao ni Binibining Su. Pero may tiwala po ako sa aking amo. Alam niya ang kaniyang ginagawa. Sana nga ay ganoon. Ang unang item na ipapa-auction ay 2 pambihirang halamang gamot. Magsisimula ang presyo sa $100,000. Simulan na natin. $300,000. $350,000. $400,000. $550,000. $1,000,000. Kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay na silbi ng mga gamot na ito. Mula $550,000, itinaas ko agad sa $1,000,000. Siguradong wala nang lalaban pa sa akin. Salamat sa Diyos. Maliligtas na ang sakit ni Xiaobao. $3,000,000. Anong ginagawa mo rito? Tama, ako nga ito. Sumujin, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ba ito ang nakatatandang anak ng Pamilya Su, si Su Jiao? Napakagalante niya. Hindi ba siya ang walang kwentang anak ng mga pamilya Su? Nabalitaang nakiapid daw siya, kaya pinalayas sa bahay nila. Bakit mo kailangang makuha ang 2 gamot na ito? Sa pagkakaalam ko, walang may sakit sa pamilya. Pamilya Su. Bakit? Marami akong pera para makipaglaro. Ikaw. Kailangan ko talaga ang 2 halamang gamot na ito. Pwede bang ipaubaya mo na ito sa akin? Ipaubaya sa iyo? At bakit naman? Kasi Lumuhod ka, yukod ka sa harap ko ng 3 beses, at baka pag-isipan ko pang ibigay sa iyo ang mga gamot. talaga bang balak mo nang sirain nang tuluyan ang pinagsamahan nating 2? Pinagsamahan? Ano namang ugnayan mayroon tayo? Ako na ang nakatatandang anak ng pamilya Su ngayon. Samantalang ikaw, isa ka na lang basura sa kalsada. Kapag ba lumuhod ako, ibibigay mo na sa akin ang mga gamot? Nagbago na ang isip ko. Lumuhod ka, yumukod ng 3 beses, sampalin ang sarili mo ng 10 beses, at sabihin sa lahat ng mga tao rito na ikaw, Su Mujin, ay ang pinakawalang hiyang babae sa mundo, saka ko lang ibibigay ang mga gamot na ito sa iyo. Sige, luluhod ako. Titingnan ko kung sino ang maglalakas loob na paluhurin siya. Ano? Sa inyong Madam Kin, mukhang galing kayo sa marangyang pamilya, bakit kailangan niyo pang mag-abala sa isang hamak na babaeng ito para lang sirain ang ating magandang samahan? Mayordomo, saktan mo siya. Kay Madam Kin, ano po ang ginagawa niyo? Sinasaktan niyo ba ako dahil lang sa babaeng iyan? Isa pa. Ako ang young mistress ng pamilyang Su. Sa aking mga mata, ang pamilyang Su ay parang langgam lang. Ano ba ang akala niyo sa inyong sarili?
Sa paraan pa lang ng pananalita niya, tiyak na nagmula siya sa isang tanyag na pamilya. Sino ba talaga siya? Salamat po, Lola. Jiao Jiao. Anong nangyari? Gusheng, bakit ngayon ka lang? Ipinasaktan niya ako sa iba. Sa inyo, Madam Kin? Iginagalang ko kayo dahil matanda kayo sa akin. Binibigyan ko kayo ng kaunting mukha. Pero ang sakta ng tauhan ni Gusheng sa harap ng maraming tao ay parang pagsampal na rin sa akin. At ano naman ngayon? Humingi ka ng paumanhin kay Jiao Jiao. Tama na, Gusheng. Si Su Jiao Jiao ang umagaw sa aking mga gamot at inuna niya akong hiyain. Itong si Madam Chin ay hindi lang nakatiis at lumabas para manaig ang hustisya. Sumujin? Simulat sa pool sa subasta, ang pinakamataas na presyo ang panalo. Wala kang pera, kaya ibinabalik mo sa amin ang kasalanan. Dahil ba sa pinakamataas na presyo? Magbabayad ako ng 5 milyong dolyar para bilhin ang lahat ng gamot na ito. Mukhang sadyang gusto mong kalabanin kami. Lola, ako po ang pakay nila. Huwag niyo na po akong tulungan. Baka mapahamak lang po kayo. Gusheng, kung may atraso ka, sa akin mo ibaling. Huwag sa matanda. Gusto ko lang namang ipakita sa kanya ang posisyon niya para hindi siya basta-basta makialam sa mas mataas sa kanya. Wala kang sapat na kredibilidad. Nakakatawa, ako na si Pamilya Gu sa buong Jiangcheng ay ang pinakamalakas at walang kapantay. Hindi pa ba sapat iyon? O baka naman ang matandang katulad mo ang mas may kredibilidad? Talaga palang wala kang kapantay. Kayo po pala, Master Qin. Karaniwang wala po kayong pakialam sa mga ganitong bagay. Bakit ngayon? Qin Jianyan, bakit siya nandito? Halika rito. Ngayon, nakita mo na? Master Qin, isa po itong malaking pagkakamali. Hindi ko po alam na tauhan niyo pala siya. Siya ang may kasalanan. Siya ang nanggigipit kay Mujin. Gusheng, ikaw? Narinig ko lang kanina na may nagsabing dapat lumuhod ang isa sa kanila at kailangang sampalin ang sarili ng 10 beses. Po? Master Qin, paano namang mangyayari iyon? Magkapatid po kami ni Mujin, biro lang po iyon. Pero sa tingin ko, noong nakita ko si Binibining Su kanina, hindi siya mukhang nagbibiro. Narinig mo na ang sinabi niya? Kung ano ang ginawa mo sa kanya, iyon din ang gawin mo sa sarili mo. Sige po, sasampalin ko ang sarili ko. Madam Qin, maaari po bang hilingin na ibigay niyo na sa akin ang 2 halamang gamot na ito? Kailangan ko po talaga ito. Unti-unti ko po itong babayaran sa inyo. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan mo gagamitin ang halamang gamot na ito? Ito po kasi. Pasensya ka na, ngunit hindi ko maibibigay sa iyo ang halamang gamot na ito. Mayordomo, ihanda mo ang kotse. Hihintayin kita sa gilid ng kalsada. Opo. Hem. Sumujin, ang masamang babaeng iyon ay kumakapit kay Master Qin. Hindi ko pa siya matatapatan sa ngayon. Pero ikaw, na isang matandang babaeng walang kakampi, hindi ko ba kaya? Madam Qin, maayos ka lang po ba? Madam Qin, anong nangyari sa inyo? Madam Qin, ikaw ang nagpahamak sa aming Madam Qin. Hindi ako ang nakabangga sa kanya. Hindi ikaw ang nakabangga? Tingin ko ay dahil ito kay Madam Qin, hindi niya kasi binenta ang halamang gamot sa iyo, kaya pinahamak mo ang aming Madam Qin. Sinasabi ko po ang totoo. Ang sitwasyon ni Madam Qin ngayon ay napakadelikado. Kailangan na po natin siyang dalhin agad sa ospital. Madam, gumising po kayo. Aalis na muna ako dahil wala na akong maitutulong dito. Sandali, hindi ka pwedeng umalis. Hanggat hindi pa nalilinaw ang sitwasyon, huwag kang tatangkang umalis. Hanggat hindi pa malinaw ang investigasyon sa nangyaring ito, hindi ka muna pwedeng umalis po. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako ang nakabangga sa kanya. Nakita ko lang na may nasaktan, kaya lumapit lang ako para tumulong. Excuse me, pwedeng lumapit dito ang pamilya ng pasyente? Opo, papunta na po. Sige, tatandaan ko ang mukha mo. Hindi ka makakatakas. Hindi ko akalain na siya pala si Madam Qin. Lagot na? Kapag nalaman ang tungkol dito, siguradong katapusan ko na. Kailangang masigurado kong hindi na siya makakapagsalita pa. Pasensya ka na, aking mahal na ate.
President Qin, tingnan mo. Sundan nyo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Saklolo. Sino ba kayo? Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Manahimik ka. Xiaobao, mukhang hindi na kayang ipagpatuloy ni Mama ang pagpapagamot sa iyo. Mag-ingat ka lagi at alagaan ang sarili mo. Sino ka ba? Huwag kang makisali sa amin. Bumalik kayo at sabihin sa boss nyo na kahit sinong gumalaw sa kaniya ay kalaban ko, si Qin Zanyan. Opo. Opo. Alis na. Tara na. Ano bang ginagawa nyo? Bakit nagkamali kayo? Sumujin, masasabi kong sinuwerte ka. Pero hindi kita hahayaang makatakas ng ganoon lang. Tingnan na lang natin ang mangyayari. Doktor! Doktor! Madam Qin? Madam Qin? Kamusta po ang pakiramdam nyo? Maayos na po ba? Ang sakit talaga ng ulo ko. Doc, pakicheck po siya. Ano po ang kalagayan niya? Gising na si Madam Qin. Ibig sabihin nito ay wala na siyang panganib. Kailangan lang niyang magpahinga sa loob ng ilang panahon at gagaling na siya. Madam Qin, iyong Sumujin na bumangga sa inyo, ano pong balak ninyong gawin sa kaniya? Hindi si Sumujin ang bumangga sa akin. Ibang tao yon. Janyan, narito ka na pala. Lola, nang makita ko po kayong gising na, napanatag na po ang loob ko. Oo. Siya ba si Sumujin? Ako po si Sumujin. Mabuti po at gising na kayo, Ginang Qin. Anak, pasensya na sa mga pinagdaanan mo. Sinabi na sa akin ng lahat ni Mayordomo na nagkaroon sila ng maling akala sa iyo, kaya huwag mo na sana itong dibdibin. Hindi naman po. Ang mahalaga po ay maayos na ang kalagayan ninyo. Sige na, sumama ka kay Mayordomo para kunin ang gamot. Gamot po? Anong gamot po iyon? Iyon ang mga halamang gamot na nakuha ko sa nakaraang auction. Ituring mo na itong isang munting regalo mula sa lola mo. Maraming salamat po, Madam Qin. Sige na. Dito po tayo, Binibining Su. Sumunod po kayo sa akin. Zanyan, nahanap na ba ang taong bumangga sa akin? Lola, nagpadala na po ako ng mga tao para mag-imbestiga. Sigurado akong magkakaroon din agad ng resulta. Sige. Binibining Su, ito ang mga halamang gamot na binigay ng lumang ginang. Tungkol naman sa nangyari noong nakaraan, talagang humihingi po ako ng paumanhin. Xiaobao, sa wakas ay maaari ko na ring mapagaling ang sakit mo. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po alam kung paano kayo pasasalamatan ng maayos. Binibining Su, huwag niyo pong isipin iyon. Ito po ay bilang pasasalamat sa pagligtas niyo kay Madam Qin. Sige po, mauuna na po ako. Maaari po bang pakiusap? Sabihan si Madam Qin. Kapag natapos na ang trabaho ko rito, pupunta ako para bisitahin siya. Sige po, mag-iingat po kayo sa pag-alis. Opo. Gusheng, Bakit Jiao Jiao? may nasagasaan ako. Maliit na bagay lang iyan, bigyan mo lang ng pera at tapos na ang usapan? Si Madam Qin ang nasagasaan ko. Ano? Si Madam Qin? Naguluhan ako noong oras na iyon, kaya pinaandar ko na lang ang kotse at umalis. Pero inakala nila na si Sumujin ang nakabangga kay Madam Qin. Gusto ko sanang gamitin ang pagkakataon, kaya pinadakip ko siya sa aking mga tauhan. Ngunit sinong mag-aakala na si Qin Zanyan ay ililigtas pala siya? Napakang bobo mo talaga. Kuya, ano nang gagawin natin ngayon? Tinatanong mo ako kung anong gagawin? Paano ko naman malalaman kung anong dapat gawin? Hinahanap ka ba nila? Hindi naman po. Mabuti naman kung ganoon. Ibig sabihin ay hindi pa nila alam ang katotohanan. Mag-ayos ka ng kilos mo sa mga susunod na araw at huwag ka nang gagawa pa ng problema. Xiaobao, hintay ka lang kay Mama. Siguradong mabilis ka nagagaling na. Xiaobao, uminom na tayo ng gamot. Opo. Sige, pagkatapos nito mabilis na tayong gagaling.
ay Binibining Su. Bakit po kayo narito? Ito ang anak ko na si Su Nuoyi. Kailangan ko ang gamot na ito para maipagamot siya. Nuoyi, bumati ka kay Uncle. Hello po, Uncle. Naku, napakabait naman ni Xiaobao. Sige po, Binibining Su, itama niyo na po ang ginagawa niyo. Hindi ko na po kayo iistorbohin. Sige po, mag-ingat po kayo. Pagkatapos ko rito, bibisitahin ko si Old Madam Chin. Sige po. Yung kuha ng surveillance sa aksidenteng pagkabangga ko kay Madam Kin, naasikaso mo na ba? Binura ko na ang lahat ng walang bakas. Siguraduhin mong walang palya. Si Qin Zanyan ngayon ay nagsisimula na ring mag-imbestiga. Kapag nalaman niya ito, lagot tayong dalawa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro ko sa iyo na wala silang makikitang kahit anong ebidensya. Saka yung Sumujin na iyon, dapat na natin siyang tapusin agad bago pa maging mas mahirap ang lahat. Itong si Su Mujin ngayon, kumakapit sa proteksyon ni Qin Zanyan, hindi pa siya lumalabas. Medyo mahirap nga siyang harapin. Kailangan lang nating mailayo siya kay Qin Zanyan para magkaroon na tayo ng pagkakataong dumaing sa kanya. Gagawa tayo ng paraan. Zanyan, ano na ang balita sa investigasyon? Lola, ipinacheck ko po sa mga tao ko ang kuha ng CCTV sa araw ng aksidente. Pero sa hindi malamang dahilan, sinira na po ang mga ito. Sa ngayon, hindi pa rin po nahahanap ang tumakas pagkatapos ng aksidente. Pero wag po kayong mag-alala. Kahit sino pa man siya, hindi siya makakatakas. Madam, nakita ko lang po si Sumujin at ang kanyang anak sa kabilang kwarto ng ospital. Kaya pala ang ibinigay ninyong gamot ay gagamitin para sa panggagamot sa kanyang anak. Kaya pala kailangan niya ng pera para pala iligtas ang bata. Kaya pala, doon sa subasta noon, kahit hiyain pa siya, ay pilit niya pa ring binili ang halamang gamot na yon. Hayes, talagang gagawin ng isang magulang ang lahat para sa anak. Halika, tulungan mo akong tumayo, pupuntahan ko sila. Opo, ma'am. Mujin? Madam Qin, bakit po kayo nandito? Tuloy po kayo, maupo po muna kayo. Balak ko po sanang bisitahin kayo pagkatapos pakainin si Xiaobao. Hay nako, bakit kailangan mo pang mahiya kay Lola? Ikaw kaya ang nagligtas sa buhay ni Lola. Nabalitaan ko kay Mayordomo na nandito kayo ni Xiaobao sa ospital na ito, kaya dumaan na rin ako para bumisita at makalakad-lakad ng kaunti. Xiaobao, bumati ka kay Lola. Kamusta po, Lola? Ang batang ito kamukhang kamukha ni Zanyan nung bata pa siya. Mabuti naman, mabuti naman. Napakabait na bata. Kung may kailangan ka man, huwag kang mag-atubiling magsabi. Huwag kang mahihiya sa akin. Salamat po muna sa inyo, Madam Qin. Sa pagtanggap pa lang ng mga gamot na binigay niyo, talagang nahihiya na po ako sa inyo. Iha, kung hindi mo naman mamasamain, gaya ni Zanyan, tawagin mo rin akong Lola. Ikinatutuwa ko po iyan. Halika rito. Mujin, may tatanong lang si Lola sa'yo. Magsabi ka sa akin ng totoo. Opo. Sino ba ang ama ni Xiaobao? Madam Qin, Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Gaan lang ang loob ni Lola kay Xiaobao, kaya naitanong ko lang. Hay nako, pasensya na sa matandang ito dahil matanda na ako kung ano-ano na ang nasasabi ko. Huwag mo sanang mamasamain. Mujin, may naitatanong ba ako na hindi ko dapat naitanong? Wala po iyon, Lola. Kaya lang, ang ama ni Xiaobao ay wala na ilang taon na ang nakakalipas. Sa tuwing naaalala ko, hindi ko pa rin talaga matanggap. Pasensya ka na talaga. Pinaalala ko pa ang isang malungkot na bagay sa'yo. Mayordomo, Madam, bakit po? pumunta ka. Kina Janyan at sa batang iyon at kumuha ka ng DNA test para sa kanila. Nararamdaman ko kasi na walang bagay na basta-basta na lang nagkakataon. Siya nga pala, isa pa, imbestigahan mo rin ang background ni Sumujin. Sige po, madam. Gagawin ko na po agad. Madam Qin, congratulations po dahil maaari na kayong makauwi. Sa wakas makakalabas na rin ako. Ang matanda kong katawan, kung magtatagal pa sa ospital na ito, ay baka tuluyan ng mga lawang. Tara, bisitahin natin sina Mujin at Xiaobao. Mujin, Lola, bakit po kayo nandito? palabas na ako ng ospital, kaya dumaan muna ako para magpaalam sa'yo. Oo nga pala, babalik ka ba sa bahay ni Zanyan? Opo, kailangan kong bumalik. Kaso nasa probation pa lang ako. At masyado akong matagal na nawala. Kaya hindi ko sigurado kung tatanggapin pa ako ni Master Qin bilang kaniyang private doctor. Huwag kang mag-alala tungkol diyan. Dahil ang isang iyon ay palaging naghihintay sa iyo. Nitong mga nakaraang araw ay kumuha siya ng mga caregiver, pero lahat sila ay pinalayas niya. Sa iyo lang siya nakikinig. Madam, tungkol sa pinag-utos niyo sa ospital noong nakaraan, may resulta na po ito. Base sa patunay ng DNA, si Su Nuoyi ay tunay ngang anak na babae ng batang amo. Sinasabi ko na nga ba, hindi lang ito basta pagkakataon. Tungkol naman kay Sumujin,
Siya ay orihinal na panganay na anak ng pamilya Su. 5 taon na ang nakararaan nang ikasal siya kay Gusheng, pero pinagkaisahan siya ni na Su Jiao at Gusheng. Pinalayas siyang walang bitbit kahit ano, at nawala pa sa kanya ang Su Group. Kawawa naman pala ang batang si Mujin. Pero, yamang si Xiaobao ay anak ni Jianyan. Kung magiging magkapareha silang dalawa, napakagandang balita niyan. Madam, tila gustong-gusto niyo si Binibining Su. Oo. Lalo ko siyang nagugustuhan habang tumatagal. Pero panatilihin mo muna itong lihim. Naintindihan po. Pupunta na ako para gawa ng paraan ng pagpapakasal ni Jianyan. Sige po, sige po. Lola, bakit po kayo nandito? Sabi ng doktor kapag nakalabas na ako ng ospital ay kailangang maglakad-lakad palalo. Nabalitaan ko na noong wala si Su Mujin ay pinalayas mo ang 5 o 6 na caregiver. Hindi po. Talagang hindi lang sila marunong magtrabaho. Ipapakuha ko na lang si Su Mujin para sa iyo. Masusunod po, Lola. Gusto mo ba si Su Mujin? Hay, naku, hehe, iyang iniisip mo. Akala mo ba ay hindi maintindihan ni Lola? Lola ang nagpalaki sa iyo. Siya po ay personal na doktor ko lang. Mabuting babae si Su Mujin, kaya dapat ay huwag mo siyang pakawalan. Huwag mong hintayin ng araw na magsisi ka kapag wala na siya. Sa kalagayan ng mga binti kong ito, sino ba ang magkakagusto sa akin? Nandyan si Su Mujin sa tabi mo, ang paggaling ng iyong mga binti ay usapin lang ng panahon. Naghihintay pa si Lola na makainom sa inyong pag-iisang dibdib. Lola, masyado na naman po kayong nagrereto. O sige, hindi na magsasabi si Lola. Pero, mayroon kang dapat gawin para kay Lola. Ano po iyon? Bilhin mo ang Gu family. Noong araw sa auction, yung batang lalaki ng pamilyang Gu ay lantarang ng bastos kay Mujin at pati ako ay binastos din niya. Kung hindi tayo gaganti, ang ating pamilya Qin ay hindi narerespetuhin sa Jiangcheng. Lola, hindi ko akalaing mapagtanim po pala kayo ng galit. Aasikasuhin ko na po agad. Hello, Lindong. Imbestigahan mo agad ang lahat ng impormasyon tungkol sa Gu Group. Humanap ng pagkakataon para pabagsakin ang kanilang negosyo. Bilhin iyan agad. Opo, lalakarin ko na po agad. Naglakbay pa si President Wang ng malayo para lang makapunta rito sa Jiangcheng. Paumanhin kung hindi maganda ang naging pagsalubong sa inyo. Sobra po kayong mapagkumbaba, President Chin. Ang makipagtulungan sa King Group ay isang malaking oportunidad para sa akin. President Chin, para saan po ito? Wala ito. Magiging tapat na ako at didiretsuhin ko na kayo. Ang pakikipagtulungan ninyo sa Gu family? Ano kung sa Qin family nyo na lang ito ibigay? Sa pagnenegosyo, kahit sino naman ay pwedeng makasama. Basta't pag-uusapan ay ang kikitain. Kung makikipagtulungan ako sa King Group, para sa akin, ano naman ang magiging benepisyo ko? Kung magkano man ang ibabayad ng Gu Group, dodoblehin ng Qin family? O kaya ay iti-triple pa? Ganun ba? Pero sa pagkakalam ko, ang King Group ay hindi pa sumasabak sa ganitong uri ng negosyo. Paano mo masisiguro na sa ating pagkikipagtulungan ay hindi tayo malulugi? Kung sakaling magkaroon ng lugi, ang Qin family ang sasagot sa lahat. Ayos. Nagkaintindihan na tayo. Oh, President Wang, nandito ka na sa Jiangcheng? Nasaan ka? Magpapadala ako ng susundo sa iyo. Huwag na. Nandito ka na rin lang. Magkita na tayo kahit saglit. Pag-usapan na rin natin ang proyekto para sa susunod na taon. Iyon nga sana ang sasabihin ko sa iyo. Nagdesisyon na ako na sa King Group na makipagtulungan. Ang usapan nating dalawa. Tapos na simula ngayon. Hoy, President Wang. Teka. Bakit biglang itinigil ng President Wang ang pakikipagtulungan sa atin? Makikipag-partner sila sa Qin Group. Qin Group? Ang kanilang negosyo ay walang kinalaman sa aspetong ito. Sa tingin mo ba, dahil ito kay Madam Qin? Madam Chin, posible kayang balak niyang maghiganti sa akin? Pero bakit hindi siya direktang lumapit sa akin? Hindi. Ano ba ang katayuan ni Madam Qin? Paano niya magagawang harapin ang ganitong maliliit na bagay ng personal? Dapat ko bang... Hindi. Baka huli na ang lahat. Nangyari na ang nangyari, haharapin na lang natin kung anong mangyayari. Boss President Gu, sunod-sunod na tawag ang natanggap ko. Maraming partner na ang gustong tumigil sa pakikipagtulungan sa atin. Ano ang sinabi mo? Pinili nilang lahat na makipag-partner sa Qin Group. Madam Senyor, nasundo ko na po si Binibining Su. Kung wala na po kayong kailangan, babalik na po ako. Sige po. Nandito rin pala si Lola. Mujin, dito muna ako titira kasama ni Jianyan at pwede mo na rin akong tulungang asikasuhin ang aking katawan. Lola, ano po ito? Mujin, handang ibigay ni Jianyan ang dobleng sahod sa iyo? Pag-isipan mo sana ito.
Siyempre, responsibilidad ko po na alagaan ang aking lola. Tsaka ang mga binti ni President Kin, ako lang naman ang makakagamot, di ba? Mabuti naman kung ganoon. Magligpit ka na ng gamit, lipat ka na rito para tumira simula ngayong araw. Mujin, Lola, halika rito anak. Halika, umupo ka rito. May sasabihin ako. Tatanungin kita. Ano ang tingin mo kay Janyan? anong ibig mong sabihin? Pareho pa naman kayong walang asawa. Bakit hindi nyo ito pag-isipang mabuti? Po? Ako ay simpleng doktor lamang ni Master Kin. Lola, Hindi na iyon mahalaga. Ang nararamdaman naman ay pwedeng linangin sa paglipas ng panahon. Nagsalita na si Janyan na ikaw lang ang gusto niyang mag-alaga sa kaniya. pero ang anak ko po ay 5 taong gulang na. Si Janyan naman ay paboritong-paborito ang mga bata. Lola po, mas mabuti pang mag-focus muna ako sa paggamot sa binti ni Master Kin. Sige, sige. Gamutin mo muna ang binti niya. Gamutin muna natin ang binti niya. Opo, Master Kin. Nabalitaan ko po kay Lola na nag-alis ka na pala ng 5 o 6 na caregiver. Bakit ba lahat sinasabi niya sa iyo? Bakit? Hindi ba pwedeng malaman ang mga ganitong bagay? Hindi naman sa ganoon. Pero bakit mo ba sila pinaalis lahat? Dahil hindi sila kasing husay mo. Anong sabi mo? Hindi ko masyadong narinig. Ang sabi ko, huwag mo na akong tawaging Master Kin. Tawagin mo na lang akong Janyan, tulad ng tawag ni Lola. Sige po, Master Kin. May nararamdaman na ba kayo, Master Kin? Sinabi ko na sa iyo, huwag mo na akong tawaging Master Kin. Sige po, Master Kin. Teka muna. Parang may nararamdaman na ako. Talaga po? Medyo mahapdi at parang nanginginig. Napakagaling. Janyan? May nararamdaman na ba talaga ang mga binti mo? Kanina lang, noong nagninigas ng karayom si Mujin sa akin, talagang may naramdaman na ako ng kaunti. Masakit ba ng ganito? Masakit, Lola, masakit po. Sige, sige, Mujin. Napakahusay mo talaga. Teka, yung mga binti mo ba? Totoong masakit? O nagbibiro ka lang? Ang totoo, wala akong nararamdaman. Nung tinutusok kita kanina, hindi ba sabi mo may naramdaman ka? Kanina ay merong kaunti, pero ngayon ay wala na talaga. Ikaw talagang apo ka. Grabe naman. Mujin, sa tingin mo ba ang mga binti ni Janyan ay may pag-asa pang makalakad? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Siguradong gagaling din siya. Sana nga ay magkatotoo iyan. Naalala ko simula noong hindi na siya nakakalakad, hindi ko na siya nakitang nagbiro ng ganoon. Lola, gagalingan ko po ang paggamot kay Zanyan. Mabuti naman. Basta nasa tabi ka lang niya, panatag na ang loob ko. Masaya na ako doon. Ano po bang sinasabi niyo, Lola? Pasensya ka na sa matandang ito dahil sa katandaan ko. Kung ano-ano na ang sinasabi ko. Ano po, kailangan ko na po siyang ihanda para sa kanyang pagpapaligo ng gamot. Habang nag-a-acupuncture, parang may nararamdaman na nga ako. Kung dahan-dahan akong tatayo, siguro mararamdaman ko rin ang konting bigat. Master Kin, bakit ka tumatayo? Maupo ka, bilis. Master Kin. Sa halip, tulungan mo muna akong tumayo. Sige, sige po. Hindi pwede. Sa ganitong paraan, wala tayong makukuhang pagkakataon na tapusin ang usapan. Mukhang kailangan nating manggulo mula sa loob. Anong naisip mo? Nabalitaan ko na si Shen Xinlan ay nakauwi na galing sa ibang bansa. Shen Xinlan? Yung kababata ni Qin Jianyan? Oo, siya nga. Sa tingin mo, kapag nalaman niya na si Su Mujin ay nakatira sa bahay ni Qin Jianyan, ano kaya ang gagawin niya? Pwede nating gamitin ang sitwasyon niya para sa plano natin. Mismo. Nakahanda na ang panligo mo. Sige na, maligo ka na. Tutulungan mo ba akong maligo? Ano po? Anong sabi mo? Ganyan ang lagay ng binti ko. Paano ako makakaligo mag-isa? Kung ganoon. Hello, sino ito? Sino ito? Kinzan yan. Ilang taon lang akong nasa ibang bansa. Nalimutan mo na ba agad kung sino ako? Lanlan, bakit ka nagbalik? May matutuluyan ka ba? Sasabihan ko si Lindong na ipag-book ka ng isang malaking suite
Ano sa tingin mo? Anong ibig mong sabihin? Patitirahin mo ako sa hotel? Malapit na ako sa bahay niyo, kaya hindi ka ba magmamadaling sunduin ako? Hoy, sandali lang. Bagong katulong ka ba rito? Bakit parang wala kang galang? Ako. Kapag may nakikita kang tao, hindi mo man lang ba alam bumati? Sige na, kunin mo ang bagahe ko at bitbitin mo pa itaas. Lanlan, bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na pala? Kuya Zanyan, sinabihan na kita. Nababalik ako pagkababa ng eroplano. Siya si Su Mujin, ang private doctor ko. Nandito muna siya sa ngayon para tulungan akong magpagaling dito. Private doctor? Kala ko naman kung sino katulong lang pala. Kamusta ka, Dr. Su? Ako si Shen Sinlan. Kababalik ko lang din galing abroad para sa pagdodoktor. Ngayong nandito na ako, hindi ka na namin kailangan. Lanlan, Kuya Zanyan, ngayong araw, nakakapagod ang biyahe sa eroplano ng buong araw, kaya babalik muna ako para magpahinga. sanay si Lanlan na maging spoiled at arogante, kaya kung sakaling may magawa man siyang mali sa iyo, tuwag mo na lang sanang dibdibin. Hindi naman. Lanlan, kailan ka pa nakabalik? Lola, kagabi pa po ako nakabalik. Noong oras na iyon, sabi ni Janyan ay nagpapahinga raw po kayo, kaya hindi ko na po kayo inabala. Nakita mo na ba si Sumujin? Ang ibig niyo po bang sabihin ay si Dr. Su? Nagkita na po kami. Sa pag-uwi kong ito, galing sa ibang bansa, marami rin akong natutunang mga bagay at naniniwala ako na sigurado akong mapapagaling ko ang binti ni Kuya Zanyan. Sige, simula ngayon kayong dalawa na ang pwedeng magkasamang mag-alaga kay Zanyan. Siya nga pala, ngayong mga susunod na araw ay kailangan kong umalis saglit. Magkasundo sana kayong mabuti habang wala ako. Opo, Lola. Gagawin ko po ang makakaya ko. Mabuti. Pasensya na, Miss Shen, kung bigla-bigla kitang inayang makipagkita ngayon. Diretsuhin mo na ako kung anong kailangan mo. Balita ko, kamakailan ay may isang doktor na nanirahan sa loob ng bahay ni na Master Qin. Si Sumujin ang tinutukoy mo, di ba? Mukhang kilala mo na pala siya, kaya dapat ka nang mag-ingat. Ano ang ibig mong sabihin? Iyang si Sumujin, 5 taon na ang nakakalipas, siya ang senyorita ng aming pamilya Su. Noon lang siya ikinasal ay ng babae na agad at nagkaanak pa sa kaniyang kalaguyo. Ngayon namang nakadikit na siya kay Master Qin, siguradong may masama siyang balak. Miss Shen, kailangan mo po tulungang bantayan si Master Qin at huwag na huwag mong hahayaan ang isang mapanlinlang na babaeng katulad ni Sumujin na lokohin si Master Qin. Hindi nga mali ang kutob ko, na isa siyang isang ganap na manloloko. Poprotektahan ko si Janyan. Hi, anong klaseng personal doctor siya? Maliwanag naman na nandito siya para akitin si Janyan. Dr. Su, iyong gamot ba sa kusina? Ay ikaw ang nagpapakulo? Opo, ako ang nagpakulo noon. Ikaw pala ang nagpapakulo, Dr. Su. Pero bakit hindi mo ito binabantayan? Nakuha mo pa talagang makipagtsismisan dito. Huwag po kayong mag-alala, Miss Shen. Maayos lang ang lahat. Ganoon ba? Bakit noong lumabas ako kanina, ay nakita kong nag-aapoy na ang palayok? Nag-aapoy po. Mr. Qin, tingnan ko muna ang gamot. Zanyan, ang personal doctor mong iyan mukhang hindi yata maaasahan. Siguro ay isa lamang iyong aksidente. Lahat ng ibang mga doktor ay hindi napagaling ang sakit ko, pero bumuti ang lagay ko mula noong dumating siya. Kahit pagpapakulo lang ng gamot ay hindi niya magawa, tapos naniniwala kang mapapagaling niya ang mga binti mo? Xiaolan, kayo ba ni Mujin ay may hindi pagkakaunawaan? Opo. Mujin, Master Qin, isang aksidente lang ang nangyari noong nakaraan. Hindi mo naman kailangang magpakapagod ng ganyan at magbantay dito araw-araw. hindi po ako napapagod. Basta po mapagaling lang ang binti nyo. Pwede bang huwag mo akong tawaging Master Qin? Gaya ng tawag ng iba. Tawagin mo na lang akong Zanyan. Ito po. Ako po. Kapag hindi mo ako tinawag ng ganoon, hindi ko aayusin ang pagpapagamot sa binti ko. At kapag nangyari iyon, hindi ka na makakaalis pa. Zanyan. Ganyan nga, tama yan. Janyan. Anong ginagawa mo rito? Binabantayan namin ni Mujin ang gamot at dahil baka nababagot siya, sinasamahan ko lang siyang makipagkwentuhan. Janyan, kailangan na nating pumunta sa ospital. Ha? Janyan Este, hindi po pala. Hindi pa po naiinom ang gamot ni Master Qin. Ihatid mo na lang iyan dito mamaya.
Yang Master Kin, tungkol sa binti ninyo, wala na po talaga kaming magagawa para rito. Sa totoo lang, ang binti ko ay unti-unti na pong bumubuti. Pero ang personal na doktor ko ay nagmungkahing pumunta rito sa ospital para sa ilang physical rehabilitation training. Siyempre, gusto ko pa ring makuha ang inyong opinyon. Ang personal na doktor ninyo, ang husay niya sa panggagamot ay talagang pambihira po. Ang binti na iyan ni Janyan, noon pa man ay maraming eksperto ang hindi nakagawa ng paraan. Sigurado ba silang mapapagaling niya iyon? Dr. Su, si Zanyan kasama ang doktor ay pumunta para sa rehabilitation training. Dr. Su, binanggit ba ako sa iyo ni Zanyan dati? Hindi. Ang Zanyan namin, napaka-pribado niya pa rin. Bata pa lang kami ni Zanyan ay magkakilala na kami. Tingnan mo, ito ang singsing na binigay sa akin ni Zanyan. Lagi ko itong suot. Miss Shen, ano ba ang ibig mong sabihin? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Nakikipag-usap lang ako kay Dr. Su. Dr. Su, sana ay hindi ka magpa-apekto dito. Bakit naman? Mujin, Yang Master Kin, una na muna ako. sige po. Zanyan, anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, mabuti na ang kalagayan ng binti ko at malapit na uli akong makalakad. Talaga? Hindi nga mali ang pagbalik ko ng bansa. Halika na, umuwi na tayo. Sige. Mujin, anong nangyayari sa'yo? Para kang malungkot sa buong biyahe. Tama nga naman po, Dr. Su. Ang binti ni Kuya Janyan ay unti-unti nang gumagaling. Hindi naman. Hindi ba dapat ay maging masaya ka? Wala lang ito. Medyo napagod lang po ako. Gusto ko lang muna bumalik at magpahinga. Janyan, bakit mo nagawang kumuha kay Sumujin at sa mga katulad niyang tao para maging personal mong doktor? Bakit? Ano ang problema kay Mujin? Kahit nga simpleng pagtitimpla ng gamot ay hindi niya magawa, tapos umaasa ka pang mapapagaling niya ang binti mo, ngayong narito na ako, hindi mo na siya kailangan. Xiaolan? Bakit ba ang init ng ulo mo kay Mujin? Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Sa tingin ko riyan kay Sumujin, isa siyang malaking manloloko na walang alam. At narito lang siya para lang sa pera mo. Pero simula nang dumating siya, naging maayos naman ang paggaling ng binti ko. Palagay ko ay nadala ka lang sa mabulaklak niyang pananalita. Kung ganoon lang pala kadali iyon, hindi na sana ako nag-aral ng medisina sa ibang bansa ng 5 taon. Huwag kang mag-alala, Xiaolan. Hindi naman tanga ang kuya mo. Kuya Zanyan, may lakad kami ng mga kaibigan ko. Lalabas muna ako. Sige, lumakad ka na. Kumusta? Anong balita? Tungkol kay Zanyan, lagi niyang pinoprotektahan si Sumujin at hindi ko talaga siya mapakiusapan. Alam mo ba si Master Kin ay hulog na sa bitag ng pagmamahal ni Sumujin. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Hindi ko naman pwedeng panoorin na lang at pabayaan si Zanyan na maloko ng masamang babaeng kagaya niya, di ba? Meron namang paraan, pero tiyak na mahihirapan dito si Master Kin. Hindi ko lang alam kung handa ka, Miss Shen, na gawin ito. Mas mabuting matapos na ang lahat kaysa magdusa pa. Basta mapalayo lang ang Sumujin na iyan. Ilagay mo ito sa gamot ni Master Kin. At pagkatapos ay isisi mo ang lahat kay Sumujin. Hello, Yiyi. Bakit mo biglang naispang tumawag sa akin? Parang gusto ko na yata si Qin Janyan, pero hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Ano? Anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sabi ko hindi pa ako sigurado. Kaysa mag-isip, kumilos ka na. Sis, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Kumusta ba ang trato niya sa iyo? Mabuti naman ang pakikitungo niya sa akin, pero mayroon siyang kababata na parang galit sa akin. Hayaan mo na siya. Kay Qin Janyan ka makikipagrelasyon, hindi sa kaniya. Pero kasi, sandali lang ha, parang pabalik na si Janyan, kausapin na lang kita uli, bye. Mujin? Tungkol doon sa nangyari noon, sana ay huwag mo masyadong damdamin. Anong nangyari noon? Wala lang yun. Mujin, Pwede mo ba akong
Turuan kung paano magtimpla ng gamot para naman sa ganoong paraan matulungan din kita sa gawain mo. Sige, halika rito. Ito ay isang bahagi at ito naman ay dalawang bahagi. Ang pinakaimportanteng parte ay ito. Mujin, parang naririnig ko si Zanya na tinatawag ka. Talaga? Sige, pupunta muna ako para tignan. Sige. Mujin? Anong nangyari? May masama ba sa pakiramdam mo? Nahihirapan ako. Saan ang masakit? Bakit nangyari ito? Kuya Janyan, anong nangyayari sa'yo? Kailan pa ito nagsimula? Ngayong gabi, pagkatapos kong uminom ng gamot. Pagkatapos uminom ng gamot? Mujin, anong ibig sabihin nito? Hindi ko rin po alam. Kuya Janyan, tingnan mo ito. Ano ba ito? Hindi ito maaari. Ilang beses ko na itong sinuri. Walang ganyang mga bagay sa gamot. Posible kayang. Hindi ko po alam. Noong niluluto ko ang gamot kaninang hapon, wala namang ganyang mga bagay. Napakawalang hiya mo, Sumujin. Nagawa mo pang palihim na maglagay ng lason sa gamot ni Kuya Janyan. Napakasama talaga ng ugali mo. Wala po akong ginagawang masama. Kaya pala, noong uminom ako ng gamot kaninang hapon, iba ang lasa nito. Mujin, ano ba talaga ang nangyayari? Zanyan, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sumujin, huwag ka nang magpanggap. Natatakot ka lang kasi na kapag gumaling na si Kuya Janyan, hindi ka na makakapanatili rito. Gusto mo lang talagang lokohin at makuha ang pera ni Kuya Janyan. Tama na Lanlan. Sabi nang wala akong ginagawa. Sumujin, tumigil ka na sa pagpapanggap. Hanggat narito ako, hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Tama na Lanlan. Kilala ko ang pagkatao ni Mujin at alam kong hindi niya magagawa iyon. Kung ganoon, sinasabi mo bang ako ang gumawa niyan? Sapat na. Tungkol sa bagay na ito, ayaw ko na itong palakihin pa. Ngunit inaasahan ko na hindi na ito mauulit. Mujin, ihatid mo ako sa aking kwarto. Ang sabi ko ay si Mujin. Mujin, ano ba talaga ang nangyari? Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Zanyan, nagtitiwala ka ba sa akin? Oo. Bawat gamot na iniinom mo, sinisiguro ko munas nang suriin ang mga iyon bago ko ilaga at hinding-hindi ko gagawa ng kahit anong masama ang gamot mo. Ibig sabihin ba nito ay si Lanlan ang may ginawang masama? Oras na para lagyan ang aking gamot. Lanlan, bakit ka nandito? Nandito ako para bantayan si Dr. Su. Dahil kung hindi, baka may muli na naman siyang gawing problema. At anong gagawin natin kapag nangyari iyon? Ikaw. Hayaan mo na, Mujin. Hayaan mo lang siyang manood. Sige. Dahil ang Miss Shen ay masyadong nag-aalala sa Janyan, pwede rin naman kitang turuan. Sige ba? Ang panlinis na gamot, dapat nasa 60 degrees pataas. At itong bote ng gamot, hinding-hindi dapat ito lumamig. Tuwing 5 minuto, huminto para magmasahe, ulitin ito ng 3 beses at okay na. Hindi naman masyadong mahirap, di ba, Miss Shen? Oo naman. Sige. Bakit hindi mo rin subukan habang nanonood ako sa tabi mo? Kung mayroon mang mali, maaari kitang paalalahanan. Xiaobao. Mama, maaari na po akong lumabas ng ospital bukas. Kailan ka po babalik? Susunduin ka ni Mama bukas. Magpakabait ka, ha? Miss Shen, ito ang reseta para sa Zanyan na iinumin sa tanghali at ang gamot para sa hita mamayang gabi. Pati na ang ilang mga dapat tandaan, na isulat ko na ang lahat diyan.
Bakit mo iyan ibinibigay sa akin? Tutal, magaling na rin naman ang binti ni Janyan. Natatakot akong baka pag nanatili pa ako rito ay makaabala lang sa relasyon ninyong dalawa, kaya aalis na ako. Pagkatapos nito, salamat sa pagtitiyaga mo, Miss Shen. Xiaobao, Mama, sa wakas po ay nakauwi na kayo. namiss mo ba si Mama? Opo, Sige, ngayong araw ay makakauwi na tayo. Masaya ka ba? masaya po. Ay, Binibining Su, narito na pala kayo. Plano ko sanang ibalik si Xiaobao sa bahay ni Sir para hanapin kayo. Mama, habang wala po kayo, si Uncle po ang nag-aalaga sa akin. Ganoon ba? Gusto po ito ng Madam. Nag-aalala siya para kay Xiaobao na mag-isa lang sa ospital, kaya pinadala niya ako para mag-alaga sa kanya. Salamat po at naperwisyo pa kayo. Walang anuman po. Gawain ko naman po ito. Ihahatid ko na po kayo sa bahay. Sige, salamat po. Tara, uwi na tayo. Sige po, tayo na. Pwede po bang ihatid nyo kami ni Xiaobao pabalik sa bahay ko? Hindi na po ba kayo pupunta kay Sir? Ang binti ni Janyan ay halos magaling na rin naman. At isa pa, nandoon naman na si Miss Shen para alagaan siya. Tapos na rin ang tungkulin ko. Bumalik na pala si Miss Shen. Sige po. Tara na po. Lanlan? Nakita mo ba si Mujin? Hinanap ko na siya sa buong paligid pero hindi ko siya makita at naka-off din ang telepono niya. Umalis na si Dr. Su. Umalis? Saan siya nagpunta? Nag-resign na siya. Nag-resign ang personal kong doktor? Nang hindi ko man lang nalalaman? Kakasabi lang din po niya sa akin. At pagkatapos ay umalis na siya. Ano ang sinabi niya? Umamin sa akin si Dr. Su tungkol sa paglalagay ng lason sa gamot mo. At dahil nabuking ko na siya, hindi na niya kayang manatili rito, kaya umalis na siya. Janyan, huwag ka nang mag-alala, ako na ang mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Nag-resign si Mujin. Zanyan, naaalala mo pa ba ito? Naaalala ko. Mula nang ibigay mo ito sa akin, lagi ko na itong daladala saan man ako magpunta. Janyan, tignan mo ako, na dati ay estudyante ng Chinese. Nang mabalitaan ko na ang mga binti mo ay nagkaproblema, agad akong lumipat para mag-aral ng medisina. Mabuti ako sa'yo, di ba? Oo. Ayos na, Zanyan. Inihanda ko na itong gamot para sa iyo, nandito lang ang reseta. Tungkol naman sa kung paano ito ilalaga, tignan mo na lang muna. Huwag mong kalimutan, imasahe ito tuwing 5 minuto, ha? Sandali. Ako lang ang maglilinis nito mag-isa? Inaya ako ng mga kaibigan ko sa bar, kaya mauuna na muna akong mag-enjoy. Ikaw na muna ang bahala riyan. Ang gumagamit na tinatawagan ninyo ay hindi maabot sa ngayon, o kaya naman ay naka-off. Pindutin ang isa kung nais mag-iwan ng mensahe. Binibining Su, ang tinuro mong paraan sa akin ay talagang epektibo. Ang Su Mujin na iyon, nakaalis na siya sa trabaho ngayon. Ang mandaraya ay mandaraya pa rin, hindi talaga sila tumatagal sa pagsubok. Kung ganoon ay congrats sa iyo, Miss Shen. Malapit mo nang mabawi ang Qin Jianyan ng isa pang hakbang. Ngayon si Janyan ay sa akin na lang talaga. Kayong dalawa? Gusto ko pang humingi uli sa inyo ng isang pabor. Ano po iyon, Miss Shen? Gusto kong si Su Mujin ay tuluyan nang mawala sa harap ng Qin Jianyan. Ganoon din sana ang balak namin. Zanyan, nakakatayo ka na po. Lola, ang galing ko, di ba? Halika po rito. Maupo ka po muna. Ay. Oo nga pala, nasaan po si Sumujin? Nag-resign na siya. Nag-resign? Bakit po siya nag-resign? Lola, ito po ang hindi nyo alam. Noong wala po kayo rito, yung Dr. Su na yon nilagyan po ang gamot ni Janyan ng lason. Buti na lang po at nalaman ko agad. At pagkatapos niyon ay nag-resign na siya. Sigurado pong itong si Su Mujin ay natakot na balikan natin siya, kaya pati numero sa cellphone ay pinalitan niya. Kasalanan ko po lahat ito. Kung bumalik lang sana ako agad ng bansa, ang mga binti ni Janyan ay baka nakakalakad na ngayon ng maayos. Lola, medyo oras na po. Kailangan ko na pong isama si Zanyan para sa recovery training niya. Ay, Young Master Qin, ang aga niyo pong dumating ngayon? Madam Qin, nandito ka rin po pala. Maayos na po ba ang inyong nakaraang pinsala? Opo. Ay, siya nga pala. Young Master Qin, mayroon po akong isang bagay na nais itanong. Kung maari lang po? Sige, magtanong ka lang. Matagal-tagal ko na rin pong hindi nakikita si Dr. Su.
Gusto ko sanang baguhin ang plano para sa therapy, kung maaari po sana. Umalis siya nang walang paalam. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung nasaan siya ngayon. Sorry po, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam. Ayos lang, hindi kita sinisisi. Simulan na muna natin ang therapy. Opo, opo. Ang inang baboy ay may 3 anak. Ang panganay ay si Huhu, ang pangalawa ay si Lulu, at ang pangatlo ay si Dudu. Ha? Ikaw ba si Sumujin? Ako nga po. Wala naman na akong kailangang itanong pa sa'yo. Maaari ka nang magsimula sa trabaho kahit kailan. Mayroon ka pa bang katanungan o kahilingan? Po? Ganito iyon, Binibining Su. Dahil napagaling mo ang binti ni Young Master Kin, ang isang katulad mong napakagaling na doktor na magtatrabaho sa amin, ay hindi ko na talaga alam kung ano pa ang dapat kong itanong. Wala naman po akong anumang espesyal na hiling. Ang gusto ko lang ay ang matahimik at simpleng trabaho. Sige, aayusin na namin ang lahat. Maaari ka nang magsimula bukas. Sige po. Hindi ko talaga maisip kung paano itong si Sumujin ay nagawa kay Kuya Janyan na paikutin ang ulo nito para sa kanya ay hindi siya makalimot ng ganyan. Ano nga ba talaga ang pinagmulan ng Sumujin na ito? Ang babaeng iyan, 5 taon na ang nakakalipas ay nabuntis ng hindi alam kung kanino, dahilan para malugi ang Su Group. At ngayon ay nambibiktima na naman siya kay Qin Zanyan. Miss Chen, napag-alaman namin na si Sumujin ngayon ay nagtatrabaho sa isang ospital na napakalayo kay Qin Zanyan. Mukhang hindi na magtatagpo pa ang landas nilang dalawa. Hindi pwede. Hinding-hindi ko siya hahayaang manatili pa sa Jiangcheng. Madam, maayos naman po ang pagtira niyo rito. Bakit bigla niyo pong naisipang bumalik sa dati? Wala na rito si Sumujin at nakakatayo na rin si Janyan. Sa tingin mo, kung mananatili pa ako rito, ano pa ang saysay niyon? Pero tungkol kay Sumujin, umalis na nga siya, pati numero ng telepono niya ay pinalitan din. Sa tingin mo sa hinaharap, may pagkakataon pa kaya akong makita siya? Madam, gustong-gusto niyo po ba talagang makita si Binibining Su? Kahit nagustuhin ko, ano namang magagawa ko? Alam ko po kung nasaan si Binibining Su nakatira ngayon. Nang lumabas sa ospital ang anak ni Binibining Su, ako ang naghatid sa kanila pa uwi sa bahay. Talaga? Kung ganoon ay bilisan mo at dalhin mo ako sa kanya. Sige po. Lola, saan po kayo pupunta? Pupunta ako kay Mo. Pupunta ako kay Ate Musi para mag-aral sumayaw. Kailangan ko nang umalis agad. Baka mahuli ako at hindi na makaabot. Dahan-dahan lang po Lola, mag-ingat po kayo. Lola, Mujin, bakit po kayo napadalaw? Tuloy po kayo. ay nako, namiss ko lang kayo ni Xiaobao. Kaya dumaan ako para makita kayo. Xiaobao, bumati ka sa lola mo. Lola! Naku, Xiaobao. Ang bait namang bata. Lola, upo po kayo. Upo po kayo, Lola. Mujin, tatanungin ka ni Lola, bakit ka umalis nang walang paalam? Dahil kasi ito kay Zanyan, ang mga binti ni Master Qin ay magaling na po at nandyan naman si Miss Shen para mag-alaga sa kanya. Panggulo lang ako roon. Panggulo? Paano kang naging panggulo? Inaapi ka ba ni Lanlan? Halika, sumama ka sa akin pa uwi. Kung may kinikimkim kang sama ng loob, ang lola ang bahala sa'yo. Mujin, ipaliwanag mo muna ang nangyari. Hindi ko hinaluan ng lason ang gamot. Ano ang ibig mong sabihin? Lumamalabas ba na ako ang naglagay ng lason? Nasaan ang ebidensya mo? Sinasabi ko lang na hindi ako ang may gawa. Kung sino man ang gumawa niyon, wala akong ebidensya. Bakit noon ay hindi mo sinabi? Noon ay kritikal na bahagi ng iyong paggagamot. Ayaw ko lang na maguluhan ka. Ngayong tapos na ang lahat, hindi mo kailangang umalis. Pero noong oras na iyon ay lagi akong pinariringgan ni Miss Shen, na bata pa lang ay magkasama na kayo, at tadhana kayo para sa isa't isa, tsaka magaling na rin ang mga binti mo, wala na akong rason para manatili pa. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling ka. Sa simula pa lang ay gusto mo lang nakawin ang pera ni Janyan. Hindi mo naman talaga gustong gumaling siya. Kung ganoon, bakit ko pa siya ginamot? Ako ang nakapagpagaling sa binti ni Janyan. Simula noong bumalik ako ng bansa, tsaka lang siya nagsimulang makalakad gamit ang tungkod. Lanlan, mula nang umalis si Mujin, ilang beses mo ba akong pinainom ng gamot sa tamang oras? Ilang beses mo rin ba akong ginamutan? Hindi ka uminom ng gamot sa tamang oras. Kaya naman pala napakabagal ng paggaling mo. Sinabi ko na sa'yo na hindi pwedeng itigil ang pag-inom ng gamot. Mayroon ka pa bang gustong ipaliwanag? Ako? Kung wala na, umalis ka na. Dahil sa maraming taon na pag-aalaga sa akin ng mga magulang mo, ngayon ay bayad na at pantay na tayo. Dahil lang sa isang estranghero, nagawa mo ito sa akin. Estranghero? Ang sinumang pinapayagang makatapak sa tahanan ko ay hindi maituturing na estranghero, di ba? Umalis ka na.
At huwag mo akong piliting kainisan ka. Sige, aalis na ako. Qin Jianyan, pagsisisihan mo ito. Anong pagsisisihan ko? Kilala mo ba talaga kung sino siya? 5 taon na ang nakakalipas, si Su Mujin ang nagpasok sa hamak na bata sa grupong Pamilya Su at binagsak ang kumpanya. Sabihin mo nga sa sarili mo, kung hindi pera mo ang habol niya, ano pa ba? Magsalita ka naman, Su Mujin. Ako. Bakit ngayon ay hindi ka makapagsalita? Tama na yan, umalis ka na. Sige, aalis na ako. Dahil narito na tayo, sasabihin ko na ang totoo. Ang totoo, si Xiaobao ay anak ni Zanyan. Ano? Si Zanyan ang tunay na ama ni Xiaobao? Tama ka. Noong unang tingin ko pa lang kay Xiaobao, naisip ko na kamukhang kamukha niya. Si Zanyan noong bata pa ito. Kaya nag-utos ako na kumuha ng DNA test. Kung ganoon, si Mujin ang noong 5 taon na ang nakakaraan? Oo po. Nadawit lang si Mujin sa isang pakana. Hindi ba, Mujin? Opo, tama po. Lola, kailan niyo pa po nalaman ito? Sa totoo lang, matagal ko na itong alam. Hindi ko lang sinabi dahil natatakot ako na baka hindi niyo kayanin. Gusto ko muna sana na kayong dalawa ay makilala ang isa't isa at magsama ng pansamantala. Pero ang sabihin nito ngayon, masyadong biglaan po ito. Pero ngayong pareho na kayong dalawa na may nararamdaman para sa isa't isa. Sino po ang may gusto sa kanya? Ano? Janyan. Nahihiya lang itong si Mujin. Lalaki ka, umamin ka na. Mujin, gusto. Gusto ko? Lalaki ka pa naman? Bakit parang naduduwag ka ata sa sasabihin mo? Mujin. Mujin, magsama na tayo. Aalagaan kita. Pag-usapan natin iyan kapag nakakalakad. Kana. Sige. Pag-usapan na lang natin kapag maayos na ang mga binti ni Janyan, tsaka na tayo mag-usap kapag magaling na siya. Sa ngayon, kailangan pa rin kitang alagaan. Mujin, baka gusto ninyo na lumipat na lang kayo ni Xiaobao dito. Lola po. Kakakuha ko lang po ng trabaho sa ospital. Masyado po kasing malayo rito at baka hindi maging komportable. Eh, paano naman ako? Magpa-appointment ka na lang sa akin. Unang pasyente, Qin Zanyan, pumunta na sa silid 302. Qin Zanyan. Mr. Patient, ano po ang nararamdaman ninyo? Dala niyo ba ang medical records niyo? Mujin! Ako ang una mong pasyente. Maging seryoso ka nga. Dala mo ba ang medical records mo? Anong nararamdaman mo? Kung ano man ang problema ko, hindi ba malinaw na iyon sa iyo? Magpa-check up ka muna. Pagkatapos ay pumunta ka rito araw-araw para sa rehab training. Kung ganoon, araw-araw nakitang makikita? Susunod na pasyente. Kamusta? May nararamdaman ka ba? Wala. Paano dito? Parang may nararamdaman ako. Ay, hindi pala, wala. May nararamdaman ka ba talaga o wala? Hindi ko alam kung may pakiramdam na ang binti ko, pero ang alam ko, may nararamdaman ako para sa iyo. Aray! 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 Bakit ka tumatawa? Kunan mo ako ng gamot. Tapos na ang pagturok. Pagkatapos ng 30 minuto, pindutin mo ang bell na iyon at may magandang dalagang darating para asikasuhin ka. Hala, pababayaan mo na lang ba ako? Sa ngayon kasi, hindi na ako ang iyong pribadong doktor. Marami pa akong pasyenteng kailangang tignan. Kung hindi ikaw ang darating, hindi ako pipindot. Bahala ka sa buhay mo. Bakit hindi ka pa umaalis? Inaantay kita. Gabi na, hindi ba't sinabihan kitang pindutin ang bell? Sinabi ko naman sa iyo, kung hindi ikaw, hindi ako pipindot. Hindi mo pwedeng iwan ang karayom ng ganito katagal. Mujin, sa loob ng maraming taon, hindi ba nagtanong si Xiaobao tungkol sa akin? Nagtanong siya. Anong sinabi mo? Ako, ang sinabi ko. Sinabi ko sa kanya na nasa ibang bansa ang tatay niya. Ano kaya kung maghanap tayo ng pagkakataon para makita ko si Xiaobao? Gusto mo bang maghanap tayo ng pagkakataon para makilala ko si Xiaobao? Masyado naman atang bigla. Natatakot ako na baka hindi ito matanggap ni Xiaobao, pero susubukan kong maghanap ng tamang panahon. Sige.
Xiaobao, namimiss mo ba ang daddy mo? Opo. Gusto mo ba siyang makita? Di ba po nagkasakit si Daddy at nawala na siya? Paano kung sabihin ni Mami sa iyo na nitong mga nakaraang taon ay nagtago lang ang daddy mo at hindi naman talaga siya nawala? Nasaan po si Daddy? Mami, dalhin niyo po ako sa kanya, bilis. Sige, sasama kita para makita mo ang daddy mo. Opo. Aba, mukhang masipag tayo sa recovery ha? Siyempre naman. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa. Dalawang buns lang ang meron. Buti nga at may kinakain ka pa. Kakainin ko na po, kakain na ako. Gusto mo ba talagang makita si Xiaobao? Gusto mo ba talaga na makita si Xiaobao? Siyempre naman. Pero dahil sa kalagayan ng binti ko, baka hamakin lang ako ni Xiaobao. Mas mabuting maghintay na muna na gumaling ito para makatayo ako kapag hinarap ko siya. Sige, sabi mo eh. Ano ang pangalan ng anak ko? Sunooyi. Sunooyi. Hindi ba Kin ang apelyido ng anak ng pamilya Kin? Noong mga panahong iyon, sino ba ang nakakaalam na ikaw pala ang tatay niya? Di, gawa na lang tayo ng isa pa. Ayoko nga makipag-anak sa'yo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Paalisin na ako ni Janyan mula sa pamamahay na ito. Miss Shen, huwag ka munang mag-alala. Maupo ka muna. Nagtatrabaho si Su Mujin ngayon sa ospital. Pwede tayong kumuha ng ilang mga pasyente para siraan si Su Mujin, gumawa tayo ng iskandalo tungkol sa kanya at pilitin siyang umalis sa ospital. Ano naman ang mangyayari kung mag-resign siya? Kilala ko ang ugali ni Su Mujin. Siguradong hindi niya kakayanin ang paulit-ulit na panggugulong gagawin natin. Kapag umalis na siya, doon ka na pumasok sa eksena at mapapasayo na si Master Qin. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Susunod po. Ha? Hindi ba kaninang umaga lang ay natapos mo na ang rehabilitation mo? Bakit hindi ka pa umaalis? Napakabusi mo kasi. Wala ka ng oras para asikasuhin ako. Tingnan mo naman ang dami ng mga pasyente. Halos magkagulo na sila para lang makakuha ng appointment sa akin. Saan pa ako kukuha ng oras? Hindi ko na sila maasikasong lahat. Kung hindi mo ako papansinin, gagaling pa kaya itong binti ko? Kapag hindi ito gumaling, kailan ko pa kaya makikita si Xiaobao? Busy ako. Lumabas ka na. Dr. Su, nitong mga nakaraang araw ay nakatanggap kami ng maraming reklamo mula sa mga pasyente laban sa iyo. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Kapag kinakausap ko sila, hindi sila nagsasabi sa akin ng totoo. Bilang mga doktor, dapat nating intindihin ng mabuti ang lagay ng pasyente bago magbigay ng tamang gamot para sa kanilang sakit. Tama po ang puna ninyo, sir. Kakarating mo lang dito, pero ang mga appointment sa iyo ay mas mahirap nang makuha kaysa sa mga veteranong doktor dito sa ospital natin. Sana ay huwag mong biguin ang tiwalang ibinibigay nila sa iyo. Gagawin ko po. Noong tinanggap kita sa trabahong ito ay dahil nakalagay sa iyong records na nagamot mo ang binti ni Young Master Qin. Opo. Bakit po? Nagdududa na po ba ang ospital sa kakayahan ko bilang isang doktor? Nandito ngayon si Young Master Qin sa ospital. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo siyang tanungin para mapatunayan ito. Hindi naman sa ganoon. Kung ganoon po, babalik na ako sa trabaho. Kamakailan, isang doktor sa ospital ng ating lungsod ay naiulat na may mali siya ang ugnayan sa liderato upang mabilis na ma-promote at ang bilang ng maling diagnosis sa pasyente ay umabot na sa mahigit 40 katao. Sa kasalukuyan, ang nasabing doktor ay binigyan na ng suspensyon ng ospital at isa sa ilalim sa investigasyon. Kung mapapatunayan na totoo, siya ay tuluyang tatanggalin sa trabaho. Sa tingin niyo ba, tungkol dito sa ospital natin, yung bagong dating na si Dr. Su ay totoo kayang may lihim na relasyon sa boss? Sa tingin ko ay mukhang totoo iyan. Dr. Su, hindi ka ba abala ngayon? Yung mga sinasabi nyo, narinig ko ang lahat. Bakit ka ba bago ko pa lang dito? Ay gumagawa na kayo ng chismis. Hindi naman ito gawa-gawa. Bakit hindi nyo tingnan para sa sarili nyo? Ayan, ang cellphone ko. Dr. Su, may kailangan ka pa ba? Boss, pakitingnan na lang po ito. Kailan pa nangyari ito? Ngayon lang po. Bakit pagdating mo ay puro gulo na agad ang dala mo? Ayos lang sana kung problema sa pasyente. Pero ngayon pati ako ay nadamay na. Boss, hindi niyo po ba dapat akong tulungan na linisin ang pangalan ko? Sa tingin mo ba kung magpapaliwanag tayo ngayon, ay may maniniwala sa atin? Anong ibig niyo pong sabihin? Magpahinga ka na muna. Sa mga darating na araw, ay huwag ka na munang pumasok. Magkakaroon ng mga tauhan na pupunta sa iyo para sa investigasyon. Sige po, makikipagtulungan ako ng buo.
Mujin, napanood mo ba ang balita? Anong nangyari? Nakita ko na. Hindi ko alam kung sino talaga ang nagpapakalat ng chismis na iyan. Sige, naiintindihan ko na. Tutulungan kitang alamin ang katotohanan. Nitong mga nakaraang araw, nakikipag-ugnayan na ako sa ilang kumpanya at kasalukuyang nag-uusap tungkol sa kolaborasyon. Hayaan na muna natin si Qin Zanyan na paglaruan si Su Mujin. Basta't matuloy ang usapan sa mga kumpanyang iyon, makakaahon na tayo. Pagdating ng oras na iyon, ang lahat ng nawala sa akin ay babawiin kong lahat. Ilang araw na ang nakalipas, pero wala namang nangyayari. Ang relasyon nila ay lalo pang nagiging malapit. Miss Shen, paanong walang nangyayari? Hindi ba't si Su Mujin ay nasuspinde na para sa investigasyon? Hayaan mo pang kumalat ang balita, hindi makakaya ng ospital ang pressure, at maaga o huli ay sisibakin din siya. Sa oras na iyon, kapag umalis na si Su Mujin na Bigo, hindi ba't magiging iyon na si Master Qin? Sige, susubukan ko uling tignan ang lagay ni Zanyan. Anong ginagawa mo rito? Kuya Zanyan, umuwi na tayo. Umuwi? Ang isang tulad ni Sumujin, ano ba ang maganda sa kaniya para ituring mo siya ng ganyan? Ano bang problema kay Sumujin? Ang mga isyu tungkol kay Sumujin ay kalat na. Kailangan ko pa bang sabihin, Kuya Zanyan, umuwi na tayo? Aalagaan kita ng mabuti. Ano ba ang ginawa ni Mujin sa iyo para magalit ka sa kaniya ng ganyan? Dahil mahal kita, at gusto kong habang buhay na makasama ka. Mahal ako? Noong 5 taon na naka-wheelchair ako? Nasaan ka? Nag-ibang bansa ako para mag-aral ng medisina para sa iyo. Pero sino bang mag-aakalang biglang lilitaw ang isang Sumujin? Kaya ba naiinggit ka sa kaniya? Hindi. Sir, pinatawag niyo po ako? Sumujin, alam mo ba na dahil sa mga nangyari kamakailan tungkol sa iyo, nagdulot ito sa ospital ng napakasamang imahe? Alam ko po. Hindi pa tapos ang probation period mo, di ba? May 1 buwan pa po. Pagkatapos ng aming naging diskusyon, nagkaisa kaming lahat na hindi ka nababagay na manatiling nagtatrabaho sa ospital na ito. Ano po? Tatalsikin niyo po ako sa trabaho? Sa kabuuang 42 pasyente na pumili sa iyo bilang doktor nila, sa loob lang ng 1 buwan, nakatanggap na kami ng 34 na reklamo. Dahil dito, napilitan kaming magduda sa kakayahan mo. Sinubukan niyo po ba silang tanungin para malaman ang totoong nangyari? Sa tingin mo ba ay magpupunta ang pasyente rito para paglaruan ang sarili nilang kalusugan? Aba, hindi ba ito si Dr. Su? Bakit may mukha ka pang ipakita rito sa ospital? Yang Master Qin, mag-ingat ka. Huwag kang papalin lang sa kaniya. Anong sinasabi mo? Maging magalang ka. Ang isang masamang babaeng pinagsawaan na ng boss sa kumpanya. Yang Master Qin, tinatrato mo pa siyang parang hiyas? Umalis ka. Janyan, umalis na tayo. Ayos lang, nandito ako. Lindong, imbestigahan mo kung sino-sino ang mga nagrereklamo kay Mujin ngayong mga nakaraang araw. At saka, pakisuri na rin ang kanilang mga record sa paggastos. Sa tingin ko, ay may hindi magandang nangyayari rito. Sige po, batang Ginoo. Miss Shen, mayroon akong magandang balita. Si Su Mujin ay tinanggal na sa ospital. Ibig bang sabihin yan, makakabalik na agad si Janyan sa piling ko? Tama iyan, Miss Shen. Makakatanggap ka na agad ng magandang balita. Napakahusay. Batang Ginoo, ang account ng pasyenteng si Binibining Su na nagreklamo ay kamakailan lang nakatanggap ng transfer mula kay Gu Group. Gu Group? Masyado akong naging abala nitong nakaraan. Halos makalimutan ko na ang taong si Gusheng. Nakita ko si Miss Shen ngayon nakasama si Gusheng at Su Jiao na magkakausap. Anong sinasabi nila? Hindi ko po narinig. Ibig mong sabihin, magkasama sina Xiaolan at Gusheng? Opo. Kaya naman chineke ko ang transaction history ni Miss Shen. Nadiskubre ko na nag-transfer siya kay Gusheng ng $5 milyong ngayong araw. Shen Xinlan, ano ba talaga ang balak mong gawin? Kuya Zanyan, alam ko naman na hindi ka magagalit sa akin. Bakit mo sila binigyan ng pera? Kuya Zanyan, Bakit nakipagsabuhatan ka kay Gusheng? Para idiin si Mujin? gusto ko lang bumalik sa piling mo. Wala na po akong ibang intensyon. Umalis ka na. Ayaw ko na kitang makita pa. Kuya Zanyan, Umalis ka. Nandito ako para patunayan na wala akong kasalanan. Walang kasalanan? May mukha ka pang humingi ng katarungan? Tingnan niyo na lang po ito ng maigi. Totoo nga ang lahat ng ito. Malinaw pa po iyan sa sikat ng araw. Mujin, maupo ka muna. Salamat po. Pero sa tingin ko po, ayos na akong nakatayo lang. Ano ba ang gusto mong hilingin? Sabihin mo lang, gagawin namin. Sa tingin ko po ay mas mabuti kung humingi muna kayo ng tawad sa publiko at linawin ang totoong nangyari para malinis naman ang pangalan ko. Siyempre, gagawin namin yan. Kung ganoon po, salamat sa inyo. May iba pa bang kahilingan? Meron pa po.
Sana po sa susunod, huwag na ninyo akong gambalain muli. Anong ibig mong sabihin? Ibig ko pong sabihin, aalis na ako sa trabahong ito. Ay nako, Sa kabila ng paghihirap natin, ang Shensinlan na ito ay wala talagang silbi. Ngayong may oras na ang Qin Jianyan para pagbayarin tayo, anong dapat nating gawin? Kahit anong paraan pa ang gamitin ko, hindi ko pa rin kayang talunin ang Qin Group ngayon. Hindi naman pwedeng kumuha ulit ako ng isang mayaman at laking palasyong babae para lang nakawan siya ng pera, di ba? Wala nga tayong mayamang babae, pero may kilala tayong mayamang binata. Anong balak mo? Pwede nating lapitan si Qin Yanzhou? Si Qin Yanzhou? Di ba matagal na niyang gustong maging presidente ng Qin Group? Maari tayong makipagtulungan sa kanya para sama-sama nating mapatalsik si Qin Jianyan. Kapag nangyari iyon, di ba tapos na ang problema natin? Mama, ano po ang ginagawa natin dito ngayon? Anak, dinala kita rito para makilala ang papa mo. Masaya ka ba? Opo, masayang masaya po. Sige na, tawagin mo ng papa. Papa, Ang bait naman ng anak ko. Halika, bubuhatin ka ni Papa. Zanyan, tungkol sa pagpapakilala mo sa anak natin, mas mabuting ilihim muna natin ito sa ngayon. Bakit kailangan pa nating ilihim ito? Isipin mo, hindi ka pa kasal, tapos bigla kang magkakaroon ng ganito kalaking anak na babae, ano na lang ang isusulat ng media? Sige, Pinapunta niyo ako rito? Siguraduhin niyo lang na importante ang sasabihin niyo. Maupo po kayo, Mr. Chin? Dahil direktahan naman po kayong magsalita, sasabihin ko na rin po ng diretsyo. Si Qin Jianyan, pinutol niya ang aming pagkakakitaan, ngayong nahaharap kami sa krisis, kailangan namin ng inyong tulong. Tulong? At anong tulong naman ang magagawa ko? Kayo po si Pamilya Qin, ni eldest young master? Maaari niyo po bang pakiusapan si Qin Jianyan na maawa naman sa amin at bigyan kami ng pagkakataong mabuhay? Si Qin Jianyan? Mas gusto ko pang mawala na lang siya. Qin Jianyan? Mas gusto ko pang mawala na siya at hihingi pa ako ng tulong sa kaniya? Nahulaan ko na po na iyan ang sasabihin ninyo. Dahil ganyan ang sitwasyon, bakit hindi tayo magsanib puwersa para tapusin siya? Kapag nangyari iyon, ikaw na ang magiging presidente ng Qin Group. Mukhang kawili-wili? Ano ang plano ninyong gawin? Basta't pumayag lang po kayo. Tungkol naman sa ibang detalye, pag-uusapan natin iyon ng mabuti. Sige. Hihintayin ko na lang ang magandang balita nyo. Mag-ingat po kayo, Mr. Chin. Sa mga katulad ninyo, inaakala nyo talagang tutulungan ko kayo? Kapag natapos nyo na si Qin Jianyan, ako naman ang lalamon sa inyo. 5 taon na, sa wakas ay may pagkakataon na naman na tapusin si Qin Jianyan. Ang bilis mong pumayag, pero paano ba natin mapapatalsik si Qin Jianyan? Hindi ko pa rin alam, pero pwede tayong maghanda ng isang bitag na piging para malaman ang totoong lakas ni Qin Jianyan. Basta't hindi tayo papahirapan ni Qin Jianyan, bakit pa natin iintindihin ang Qin Yanzhou na iyon? Paano kung hindi siya pumayag? Kung ganoon ay wag niya akong sisihin kung maging malupit ako sa kaniya. Sige, maghahanap na ako agad ng taong magbibigay ng paanyaya kay Qin Jianyan. Mag-aayos din ako ng mga tauhan. Hindi ako naniniwala na makakaalis pa siya habang nakasakay sa wheelchair na iyon. Zanyan, sa wakas ay magaling ka na. Iyon ay dahil nakahanap ako ng mahusay na doktor. Siyempre naman. Batang Ginoo, may natanggap po tayong invitation. Bumalik ka. May natanggap tayong invitation. Go Group. Itong gusheng na ito, ano na naman kayang binabalak niya? Pupuntahan ko siya? Sakto lang para malaman ng lahat na kung si Qin Jianyan ay nagbalik na. Naayos ko na po ang lahat. Sige, Nakakalakad na si Qin Jianyan. Kailan pa ito nangyari? huwag kang magmadali. Magmamasid muna tayo. O hindi ba si ate ito? Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon ay nakadikit ka na pala kay Master Qin. So Jiao Jiao, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Kung ano ang narinig mo, iyon na iyon. 5 taon na ang nakakalipas nang humanap ka ng lalaki, nabuntis ka nang hindi mo alam kung kanino, at dahil sa iyo ay naging Gu Group, si Su Group, hindi ko talaga alam kung anong nagustuhan ni Master Qin sa iyo. Kaya ba ninyo ako pinapunta rito? Ay para lang maliitin si Mujin? Kaya pinapunta niyo ako rito? Ay para lang ba insultuhin si Mujin?
Kalma lang po kayo, Master Qin. Hindi ganoon ang ibig naming sabihin. Kung ganoon, ano ang ibig ninyong sabihin? Master Qin, natatakot lang din si Jiao Jiao na baka mapunta ka lang sa manloloko. Gusheng, ang sirain ng pamilya at buhay mo. Para sa akin ay mabilis at madali lang gawin. Tinanakot mo ba ako? Ako si Qin Zanyan. Tinutupad ko ang aking sinasabi. Tinutupad ang sinasabi. Tingnan nga natin kung paano ka makakalabas sa pintong ito ngayong araw. Qin Zanyan, kahit lagyan ka pa ng mga pakpak, hinding-hindi ka makakalipad paalis dito. Kung hihingi ka ng tawad ngayon ay abot ka pa. Baka maisipan ko pa na huwag kang parusahan ng malubha. Batang Ginoo. Batang Ginoo, anong gagawin natin sa dalawang ito? Anong parusa? Sa tingin ko ngayon, ang pagkasira ng buhay at pamilya nyo ay masyadong magaan para sa inyo. Mabuti pang manatili na lang kayo sa Jiangcheng at maging mga palaboy sa lansangan. Gusto ko makita kung ang presidente ng Gu Group, kapag naging pulubi na nanghihingi sa kalsada, ay kung anong magiging hitsura nyo. Para sa susunod na hakbang, ano ang balak ninyong gawin? Kung talagang babanggain niya tayo, Ngayon, ito ba ang tamang oras para sabihin, yan? Basta't maprotektahan natin ang Gu Group, ay walang magagawa ang Qin Zanyan laban sa atin. Gagawin akong pulubi? Hinding-hindi iyan mangyayari. Sa takbo ng sitwasyon ngayon, ang mapanatili ang Gu Group ay hindi magiging ganoon kadali. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ang Qin Zanyan ay nagawang makuha ang President Wang sa Haicheng, ang ibang mga kliyente para sa kanya, ay magiging madali na lang din. Ibig bang sabihin ay hahayaan na lang natin na sumuko tayo ng walang laban? paano kung tumakas na lang tayo ng maaga? Pumunta tayo sa lugar na hindi tayo mahahanap ng Qin Zanyan. No. Dahil hindi natin sila matalo ng harapan, subukan natin gamitin ang lakas ng opinyon ng publiko. Gumawa tayo ng paraan para mapabagsak ang presyo ng stock ng Qin Group at magkakaroon kayo ng pag-asang mabuhay. Tama? Ang barahang ito ay nasa kamay na natin? Bakit hindi ko iyon naisip? Ang ibig mong sabihin ay... Mujin? Paano kung bukas ay dalhin natin si Xiaobao kay Lola? Natatakot akong baka may ibang nagbabalak sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman kong hindi titigil ang Gusheng at si Xiaobao ay baka pag-interesan nila. Sige, bukas na bukas din ay pupunta agad ako kay Lola. Mujin, ano tila nagmamadali ka yata? Lola po, nag-aalala si Janyan na baka mapahamak si Xiaobao kung kasama namin siyang nakatira. Kaya naisip po namin kung maaari bang dito muna siya tumira ng ilang araw. Ano naman ang maaaring mangyaring masama kay Xiaobao? Nitong mga nakaraang araw ay laging gumagawa ng masamang balak si Gusheng. Nag-aalala kami na baka targetin niya si Xiaobao. Tama ang pag-aalala ni Zanyan. Ihatid mo na lang dito si Xiaobao. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin para makatulong kay Janyan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magtiwala kay Zanyan. Ihahatid ko rito si Xiaobao pagkatapos ng klase. Salamat po, Lola. President Gu, nahanap na namin ang anak ni Sumujin. Magbigay ka ng detalye. Sinundan ko si Sumujin sa kung saan-saan. At nakita ko siyang kinuha ang anak niya sa kindergarten pagkatapos ng klase, tapos ay inihatid ito sa luma ng pamilya Qin. Sa bahay ng lola ko. Madam Qin, Hindi ko akalain na ganito kataas ang antas ng pag-iingat ni Qin Janyan. Kailangan magmadali na tayo. Gusheng, noong buntis pa si Sumujin, hindi pa ba kayo divorce noon? Hindi pa. Sige, gagamitin natin ang anggulong ito para gawan siya ng issue. Jiao Jiao, ikaw ang bahala sa pagpapakalat ng balitang ito. sige, ako na ang bahala rito. Batang Ginoo, pakicheck po itong balita. Anong balita? Ang presidente ng Qin Group na si Qin Janyan ay ibinubunyag ngayon dahil sa maling gawain sa buhay. Sino ang kumuha nito? Sinubukan ko na po, pero hindi mahanap kung sino. At nagpatingin din tayo sa mga eksperto. Hindi raw edited ang video na ito. Hindi edited? Ibig bang sabihin ay 5 taon na ang nakararaan? Janyan, napanood mo ba ang balita? Napanood ko na. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Ano pang ginagawa mo? Tingnan mong mabuti ang mga litrato sa balita. Hindi ba parang pamilyar sa iyo ang mga ito? Ito, ako ito. Nung araw na iyon, Hindi ko akalain na kapag uminom ka pala, magiging ganito ka kapusok. anong oras na? Huwag kang makipagbiruan ngayon. Dahil nangyari na ang lahat.
Isang gabi na lang ang kailangan. May iskandalong lumabas tungkol sa presidente ng Kin Group. Bumagsak ang shares nila ng 10%. Ngayon, titingnan natin kung paano si Kin Zanyan babangon muli. Nasira mo na ba lahat ng ebidensya? Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang sumira sa mga iyon. Kung ganoon, maghintay na lang tayong manood ng palabas. Janyan, napanood ko na ang balita. Lola, naniniwala po ba kayo sa mga nababalita? Siyempre hindi naniniwala si Lola. Ang apo ko ay hinding-hindi gagawa ng ganoong klaseng bagay. Pero, bukas, nabalitaan kong magkakaroon ng board meeting ang mga shareholders. Ang isyong ito ay tiyak na para sa'yo. Para magkaproblema ng ganito sa napaka-importanting oras, sigurado akong tiyak na ang mga tao sa loob ng kumpanya ang may gawa nito. Opo, sa pagkakataong ito, hindi ka na matutulungan ni Lola. Kung nais mong kontrolin ng lubos ang Kin Group, kailangan sa sarili mo ka magtiwala ngayon. Naiintindihan ko po iyan. Marami pa po akong gagawin, aalis na po muna ako. Sige po, mag-ingat ka. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ipinatawag ko itong shareholders meeting, pangunahin na para sa eskandalo ni Qin Zanyan at ang epekto nito sa kumpanya. Gusto ko kayong lahat na tawagin para pag-usapan kung paano ito lulutasin. Qin Zanyan, mayroon ka bang gustong sabihin? Ano naman ang gusto mong sabihin ko? Dahil sa eskandalo mo ay bumagsak ang Qin Group ng 30 bilyong dolyar sa market value? Hindi ba dapat ay magbigay ka ng paliwanag sa lahat? O, anong gusto mong mangyari? Wala naman akong ibang gustong mangyari. Pero ang posisyon bilang presidente ng Kin Group ay dapat mo nang bitawan. Ang Kin Group ay hindi dapat pinamumunuan ng isang taong katulad mo. Sa tingin ko ay tama si Yan Joe, palitan ang pamunuan. Ang Kin Group ay hindi dapat hinahayaang pamunuan ng mga taong may masamang asal. Ano pa bang dapat pag-usapan? Sa ganyang klaseng walang hiyang presidente, hindi ako papayag. Sa loob ng 5 taon, si Yan Joe ay nagtatrabaho ng husto. Ibinigay ang buong puso at panahon sa trabaho. Para sa posisyong ito, iminumungkahi ko na si Yan Joe ang humalili. Sang-ayon ako. Ako rin. Sang-ayon ako. Qin Zanyan, dahil hindi ka nagsasalita, ibig sabihin ay tinatanggap mo na ito. Maghintay muna kayo ng sandali. Mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Qin Zanyan, anong pakulo na naman ito? Mujin? May ipapakilala ako sa inyo. Ito ang mapapangasawa ko, si Sumujin. Sa unang bahagi ng video, siya nga iyon. Ngunit bilang mag-asawa, ang pagsasama sa iisang kama ay nararapat at tama lang. Qin Yan Zhao, nakipagtulungan ka kay Gu Group para siraan at gawan ako ng kwento na naging sanhi ng pagbaba ng presyo ng stock ng ating kumpanya. Ang pangalawang video naman, dito nakatala ang bawat pagkakataon na nakipagkita ka kay Gusheng. Ikaw. May gusto ka pa bang sabihin? Ako. Wala kang masabi? Qin Yan Joe, ipinapahayag ko na hindi ka na bahagi ng Qin Group at hindi ka na rin shareholder ng Qin Group. Kung wala nang iba pang reklamo, tapos na ang pulong? Bakit tila hindi kumpleto ang dokumentong ito? Inoimbestigahan ko na po ang mga kulang na parte. Magdaos tayo ng press conference? Oras na para ilabas ang katotohanan. Masusunod po. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagpunta sa press conference na ito. Tungkol sa mga kumakalat na balita tungkol sa akin, sasagutin ko po ang lahat dito. Umaasa ako na sa pamamagitan ng press conference na ito, ay malalaman ninyo ang katotohanan. Excuse me po, Mr. Kin. Paano niyo po ipapaliwanag ang tungkol sa kumalat na masaselang video? Para sa reporter na iyan, nandito mismo ang taong tinutukoy ninyo. Gusto ko pong ipakilala sa inyong lahat. Si Sumujin, ang mapapangasawa ko. Hindi namin ito ipinaalam noon dahil hindi namin gustong makaabala sa publiko. Naisumbong ko na ang hotel na sangkot at naniniwala akong may kasagutan na rito agad. Ano po ang masasabi niyo sa pagbaba ng 30 bilyong dolyar sa halaga ng Kin Group? May pananaw ba kayo rito? Ang aming grupo ay nagkaroon nga ng ilang problema sa loob. Upang maayos ang mga problema, kailangan magbayad ng kaukulang halaga para rito. Ngunit naniniwala akong ang unos na ito ay mabilis ding lilipas. Nais ko ring ipahayag sa inyo ang isang bagay. Na ako at si Mujin ay pagkalipas ng 1 buwan ay ikakasal na. Sana ay makadalo kayo pagdating ng panahong iyon. Alam na ni Qin Zanyan ang tungkol sa relasyon nating dalawa. Ano? Si Qin Zanyan? Imbestigado na tayo pati na ang lahat sa atin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga ebidensyang ito. Ngayon, napatalsik na ako sa pamilya Qin. Tingnan mo na lang para sa sarili mo. Sigurado akong naging maingat na tayo. Wala nang silbi ang pagsasabi niyan ngayon. Ang mahalaga,
ay kung ano ang susunod nating dapat gawin. Dahil nandito na rin lang tayo, ituloy na natin. Kunin natin ang anak niyang babae. Paano kung pumalpak tayo? Wala na tayong ibang mapupuntahan pa. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Young Master, ato po, ang mga kulang na dokumento noon po. Ano? Ang naglagay ng lason sa akin noong 5 taon na ang nakalipas ay si Qin Yanzhou. Para mabili ang Go Group, patuloy na tumataas ang gastusin ng kumpanya po. May ilang bagay po na kailangan nyo pang pagdesisyonan. Anong bagay iyon? Para maputol po ang ugnayan sa mga partner ng Go Group, ang gastos po ng kumpanya ay lumagpas na ng mahigit 3 beses sa budget. Gastusin ang dapat gastusin. Pagkatapos mabili ang Go Group, kakailanganin pa rin natin ang mga partner na iyon. Ano na ang lagay ng negosasyon natin? Sinuri ko na po ang mga ari-arian nila. Hindi na po nila kakayaning lumaban pa. Sige. Anong gagawin natin dito? Mula sa inabandonang gusali hanggang sa daan patungo rito, nagawa mo bang isaulo lahat? Opo. Kapag nakuha na natin si Suno Oyi, dito tayo dadaan sa rutang ito? Huwag kang lilihis ng daan. Hindi ba pwedeng gumamit na lang tayo ng GPS? Bakit kailangang marami pang liko? Ang daan na ito ay walang mga kamera. Ano na ang balita? Gagalaw na ba tayo ngayong gabi? Nag-imbestiga na ako. Ngayong gabi, sina Qin Jianyan at Su Mujin ay hindi makakasundo kay Suno Oyi mula sa paaralan. Gagawa ako ng paraan para mailabas si Suno Oyi. Maghintay ka lang sa kotse, tapos dumaan ka sa rutang dinaanan natin kanina, papunta doon sa inabandonang gusali. Sige po, naintindihan ko. Anak, busi ang papa at mama mo ngayon, kaya si Tito Lin ang pinasundo namin sa iyo. Ibigay mo ang telepono kay Guro. Guro, pinapabigay po ni Mama ang telepono sa inyo. Sige po. Hello po, magandang araw. Hello po, Guro. Ako po ang mama ni Suno Oyi. Busy po kami ng papa niya ngayong araw, kaya may inutusan kaming sumundo sa kanya. Pasensya na po kung kailangan niyo siyang hintayin. Ayos lang po, walang problema. Trabaho po namin ito. Salamat po. Paalam po. Guro, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Ako po ang uncle ni Nooyi. Narito ako para sunduin siya pa uwi. Sige po. Sunuoyi, halika na rito. Nandito na ang uncle mo para sunduin ka. Halo po, Lola. Mujin, anong oras na ba? Bakit wala pa rin si Xiaobao? Pinapunta ko na po si Lindong para sunduin siya. Lola, huwag po muna kayong mag-alala. Tatanungin ko po muna. Hindi pa ba nasusundo si Xiaobao? Opo. Lindong, nasundo mo na ba si Xiaobao? Young Master, pagkarating ko po sa paaralan, wala na pong tao roon. Teacher, nariyan pa po ba si Suno Oyi sa paaralan? Po? Si Sunuoyi po? Sinundo na po siya ng tito niya. Masama ito? May nangyari kay Xiaobao? Jianyan, huwag mo akong takutin. Kinsan yan. Nasa kamay ko na ang anak mo. Kung gusto mo siyang maging ligtas, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Qin Yanzhou? Alam kong ikaw iyan. Anong kailangan mo? Binibigyan kita ng 2 araw para sa lahat ng share mo sa Qin Group at ang lahat ng pagmamayari mo ay ilipat mo sa pangalan ni Gu Sheng at siguraduhin mong siya ang magiging bagong boss ng Qin Group. Subukan mong tumawag sa 911 at mawawala ang anak mo. Anong gagawin natin, Zanyan? Gumawa ka ng paraan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Makakahanap din tayo ng paraan. Tinawag ko kayong lahat ngayong araw dahil nagdesisyon na ako na ang lahat ng shares na hawak ko ay ililipat ko na lahat sa Gu Sheng ng Gu Group. Ano? CEO? Bakit parang biglaan naman yata ang paglilipat mo ng mga shares? Oo nga. At bakit kailangang ilipat sa walang hiyang Gusheng na yan? Hindi ba't paraan lang ito para paalisin kami? Ang tagal naming nagpagod para itatag ang kumpanyang ito, bakit basta-basta mo na lang ibibigay sa iba? Nakapagdesisyon na ako. Huwag niyo na po akong kumbinsihin. Nasa harap niyo na ang kasunduan. Pag-apirma niyo, maging tapat na lang kayo sa pagtatrabaho kay Gu Sheng sa susunod. Narinig niyo ba ang sinabi ng inyong President Qin? Simula ngayon, ako na ang CEO ng kumpanyang ito. At isa pa, ayaw ko nang makarinig muli ng salitang walang hiya.
Tapos na ang pagpupulong. Paalam na, President Qin. Mali pala. Hindi ka na pala President Qin ngayon. Ramdam mo na ba ngayon kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa buhay? Pero hindi kita uubusin ng tuluyan dahil gusto ko ring makita ang hitsura mo habang namamalimos sa kalsada. Batang Ginoo, nailigtas na po si Xiaobao. Medyo natakot lang siya, pero ligtas na po. Ihahatid ko na po siya pa uwi sa inyo. Mama, Xiaobao. Xiaobao. Huwag kang matakot. Nandito na tayo sa bahay. Nandito na tayo. Halika rito, halika, Xiaobao. Nandito ka na, maupo ka. Ayos lang ba si Lindong? Ayos lang po siya. Ang mga pipitpigo na yon, hindi ako kayang talunin. Nasaan si Qin Yanzhou? Nahuli niyo ba siya? Nahuli na po namin. Nakakulong na siya sa trunk ng kotse. Anong dapat naming gawin sa kanya? Gaya nga ng kasabihan, ang bagong pinuno ay dapat magpakitang gilas. At ang una kong hakbang ay, Sige, magpakitang gilas ka. Ituloy mo lang. Tingnan natin kung ang pakitang gilas mo ay hahantong sa mabuti. ito, ibinigay na sa akin ni Qin Jianyan ang posisyon ng pagiging presidente. Ngayon, ako na ang presidente ng Qin Group. Magkakabisa ba ang isang iligal na kontrata? Iligal? Qin Jianyan, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Nakakasulat dito ng malinaw? Kitang-kita ang lahat? Mabuti pang pakinggan muna natin ang sasabihin niya tungkol sa mga ginawa ninyo. Kung hindi siya magsasalita, alam nyo na ang dapat ninyong gawin. Qin Jianyan, ano ba talagang gusto mong mangyari? Sinabi ko na sa inyo, nakatadhana kayong maging pulubi. Master Qin, pakawalan mo na po kami. Lindong, kunin mo muna ang dalawang iyan. Sabi nga nila, ang pribadong gulo ay hindi dapat ibinubunyag. Kung ano man ang nangyari kanina, naniniwala ako na alam nyo na ang lahat. Inaanunsyo ko na si Qin Jianyan ay mananatili bilang presidente ng Qin Group. Sa mga susunod na araw, pangunuunahan niya kayo tungo sa ating kinabukasan. Sa totoo lang, mayroon akong isang bagay na matagal ko nang kinikimkim sa aking puso. Mujin, Ano iyon? handa ka bang magpakasal sa akin? Handa ako.